Pasensya na, ang tagal mong naghintay. Hala! Kung ganito pa rin, mapipilitan tayong magsara. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Nga, walang kahit isang tao dito sa atin. Tara, puntahan natin. Ang pangit-pangit mo, nagtitinda ka pa ng barbecue, nakakadiri. Ang sugat na ito ay nakuha ko nung iniligtas ko ang asawa ko. Basta hindi siya nandidiri, okay lang. Ano ba ang pakialam ninyo? Alam ko na, inggit kayo kasi mas maraming customer ang stall ko kaysa sa inyo. Sinasadya nyo bang manggulo? Sinasadya naming manggulo, ano magagawa mo? Siraan ninyo ang stall ko. Ikaw. Mga mapang-api, umalis kayo dito. Kuya, pangalawa, pangatlo, pang-apat, nahanap na natin ang ate. Boss Fu, ang proyekto ng aming grupo na 1 bilyon. Malapit ng pirmahan, hindi ka pwedeng umalis. Kanselahin. Boss Fu, saan ka pupunta? Mamaya may meeting tayo sa Prime Minister ng White Eagle Country. Ipagpaliban muna. Mr. Fu, ang medical research conference na every 10 years. Magsisimula na, ikaw na lang ang hinihintay. Hintayin nila. Kanselahin ang book signing mamaya, bakit naman? Boss Fu, saan ka pupunta? Susunduin ko ang bunso para umuwi. Kuya, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Siya, 3 taon na, ayaw mo pa bang umuwi? Malapit na, sa tulong ko kay Gotchen. Lumampas na sa 100 milyon ang kanyang net worth. Naniniwala ako na ngayon kung ibubunyag ang totoong pagkatao. Hindi na siya mahihiya. Ganito kakabait es akanya. Sigurado ka bang tunay niyang mahal ka? Siyempre, sinabi niya sa buong buhay niya, ako lang ang mamahalin niya. Hoy, Nay, Lincia, umalis ka na at makipaghiwalay sa anak ko. anong hiwalayan? Nay, bakit mo ako pinapahiwalay kay Gotchen? Ang anak ko ay may net worth na 100 milyon, hindi ka bagay sa kanya. Isang babaeng walang magulang, mabaho at madumi. Hindi ako bagay noong wala kayong matirhan. Ako ang nag-ampon sa inyo kung may narating man si Gotchen ngayon. Ako ang tumulong sa kanya. Kadugong, ang narating ng anak ko ay dahil sa maganda kong pagpapalaki. Hindi ka bagay, isang babae lang na nagtitinda ng barbecue. Pirmahan mo na ito at umalis ka sa pamilya namin. Alam ba ito ni Gotchen? Ano ang dapat kong malaman? Gotchen, hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Nay ngayon. Gusto mo talaga kaming maghiwalay. Ako ang maghihiwalay. Ano ang sinasabi mo? Zinasabi ka o. Ang ating pakasawa. Hanggang dito na lang. Bakit? Sa tingin mo ba sa estado mo ngayon? Pareho pa ba tayo ng antas? Ang anak ko sa loob lang ng 3 taon ay ginawang. Ang group na isa sa pinakamalaking kumpanya sa high-tech. At sa hinaharap ay lalong angat, ikaw naman. Ay isang taong walang pamilya o background. Na araw-araw ay nag-ihaw lang ng barbecue, isang mababang uri. Hindi karapat-dapat sa anak ko. Walang pamilya o background. Hindi ko sinabi sa inyo na ako pala ang panganay na anak ng pamilya Few. Hindi ko lang sinabi. Dahil ayokong mahiya kayo. Huwag mong isipin na hindi namin alam. Ang pinakamayaman sa Fu family ay ang Kanfu. Ikaw na apelido, Lin. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Pwede bang apelido ng nanay ko? AMEA, ang galing mo mangarap, sa itsura mong mababa ang uri. Gusto mo pang maging anak ng pinakamayaman sa bansa. Kahit ilang daang taon pa ang lumipas, hindi mo mararating yan. Lincia, huwag kang mangarap ng gising. Bukod pa, ang anak ng pinakamayaman, paano magiging katulad mo? Napakapangit at nakakadiri. Pangit. Gutchen, huwag mong kalimutan. Ang peklat sa mukha ko, para sa iyo ko nakuha yan. Gusto mo ng bayad? Sage, itong card ay may 50,000. Sapat na para sa buhay mo. Anong bayad sa kanya? Noon pa. Siya ang nagpumilit na pakasalan ka. Hindi ka man lang hiningan ng bayad sa panahong nasayang. Mabait pa nga kami. Umalis ka na, ang pagiging makulit ay nakakadiri. Gutchen, wala ka na bang kahit konting pagmamahal sa akin? Zu Emprevala. Linyu, bakit ka? Nakasuot ng pasyama ko sa bahay ko. Anong pajama mo? Mulan gayon. Ang bahay na ito ay akin, pati ang lalaki mo ay akin na.
Chen, itong pangit na amoy pawis. Ang ex mo pala. TSK. Kawawa ka naman, 3 taon kang nagtiis sa ganyan. Gu Chen. Ito ang tunay na dahilan kung bakit tayo maghiwalay, di ba? Sasabihin ko na, hindi kita hinahawakan. Dahil sa peklat mo. At amoy mantika, nakakadiri ka. Si Kuya Chen ay isang kilalang tao sa Haicheng. Ang pagkakaroon mo ng isang pangit na asawa ay magiging katatawanan lang sa mataas na lipunan. Kung may pag-ingat ka, pirmahan mo na lang ito. Ito ay bagay lang naming dalawa. Anong kinalaman mo? Walang hiya mong kabit. Inampas mo ang taxi Yue. Gotchen. Hinampas mo ako para sa iba. Isang sampal lang ay mabait na ako. Si Yuyu ay ginsan ng pamilya Fu, ang pinakamayaman sa bansa. Ang kanyang estado ay napakataas. Hindi mo kayang pantayan. Isang hamak na babae. Siya ang mababa ang estado. Ang pamilya Fu ay walang kabit na pinsan. Pamilya Fu? Hahaha Kuya Chen, tama ba ang narinig ka o? Sabi niya kasama niya ang pinakamayaman sa bansa. Sinabi ko kanina, ako ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Fu. Hahaha, talagang maraming ibon sa gubat. Lumaki ako kasama ang aking mga pinsan. Bakit ngayon ka o lang narinig? Na ang pinsan ko ay nagtitinda ng barbecue. Ganoon din, ayon ko lang nalaman. Na may kabit akong pinsan. Ikaw. Pinapayagan niyo lang siyang apihin ako at nagpapanggap bilang pinsan ko. Kapag nalaman ng mga pinsan ko, palalayasin kayo lahat sa Haicheng. Tama na Lintia. Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Mac, sorry kaka Yuyu. Pipirmahan ko, huwag kang magsisisi. Titingnan ko kung sino ang magsusorry mamaya. Kuya, nagsisisi ako. Sunduin mo ako ngayon. Ang galing mong magpangga. Titingnan ka o. Kung kanino ka nakikipag-usap. Hahaha. Walang numero na nagsisimula sa 100. Dapat mas convincing ang pagpapanggap mo. Ang mga numero na nagsisimula sa 100 ay nasa. Mga pinsan ka o. Baka tutun ka siya. Maniniwala man kayo o hindi kapag sinundo ako ng kuya ko. Huwag kayong magsisisi. Pwede kang umalis, pero ang mga gamit ng pamilya Gu, hindi mo pwedeng dalhin. Ang dala ko ay mga gamit ko lang. Ayaw ko sa mga gamit ng pamilya Gu. Talaga? Maami kang suot na regalo ko. Ito ay noong kakilala pa lang kita, 99. Ito ang pinakamahal mong regalo sa akin. Ito naman ay sa first anniversary, 50 piso lang. Mga damit na tinda sa bangketa, ito ang pinakamura. Na damit na suot ko sa buhay ko. Ito ang regalo mo sa akin sa ika-2 anibersaryo ng kasal natin. Singsing na 1 piso, 9 sentimo, libreng padala. Kahit ako'y allergic, suot ko pa rin ito. Ibalik ko sa'yo. Pag-iisipan ko ngayon, tanga talaga ako noon, ngayon ibabalik ko lahat sa'yo. Nasisiyahan ka na ba? Kuya. Kuya, gusto kong ipabangkarote ang pamilya ko. Sige, tulungan kita. Hindi gusto kong ako ang gumawa nito. Tatay, ayusin mo ang isang operasyon para sa akin. Gusto kong maging ang dating Linsya. Ziga. Nga pala kuya, kailangan mo ring mag-ayos ng isang piging para sa akin. Gusto kong malaman ng lahat na ako ang tunay na anak na babae ng pamilya ko. Sige, Lahat sila ay tumulong, hindi rin dapat ako mawala sa oras na iyon. Mag-anyaya ako ng paboritong mang-awit ng bunso bilang panauhing mang-awit. Guchen, gusto kong bayaran mo ang mga ginawa mo ngayon. Tatay, wala talagang peklat. Kahit papaano, matagal na akong nag-aral sa langan ng medisina. Saan ang iyong ikalawang kapatid na lalaki? Ang ikalawang kapatid na lalaki ay may pansamantalang misyon at kailangang pumunta sa ibang bansa. siya. Ang piging ng pagbabalik ngayon, mga politiko mula sa iba't ibang bansa. Kasama ang mga top celebrities ay dadalo. Ayon sa gusto mo, inanyayahan din ang pamilya Gu, handa ka na ba? Siyempre, sabik na ako. Isang welcome party, napakalaki pala, mga politiko mula sa iba't ibang bansa.
mga kilalang pamilya ay dumating. Wow, talagang mayaman ang pamilya Fu, syempre. Ang aking mga pinsan, ang kuya ko ang pinakamayaman sa bansa. Ikalawang kapatid na lalaki ay isang sikat na diplomat sa politika. Ang tatay ko ay isang international na medical na eksperto. Ang apat na kuya ay isang sikat na artista. Kahit kumaway lang sila, makakapagpagalaw ng buong bansa. Ang pinakamamahal nilang bunso ay umuwi, syempre dapat malaking pagdiriwang. Pero sa totoo lang, malaki ang agwat ng pamilya Fu at pamilya Gu. Bakit kaya nagpadala ng imbitasyon ang pamilya Fu sa akin? Ah, Su Emperor dahil kay Miss Lin. Pinsan niya ang pinakamayaman. Tama. Tiyak na sinabi na ni Yuyu sa pamilya Fu. Yuyu, Sveta Montag talaga is aakin. Hindi ko pa sinasabi sa aking ama ito. Bakit kaya nakatanggap sila ng imbitasyon? Bahala na. Hayaan na lang natin ang maling akalang ito na magpatuloy. Kain, alam mo lang ang kumain. Halika. Sige na mama. Sasabihin ko sa'yo, darating ang anak ng pinakamayaman mamaya. Makingat ka, baka sakaling magustuhan ka niya. Unlad ang pamilya natin. Nay, huwag kang mag-alala sa ganda ko. Madali lang akong makakuha ng babae. Pangkagat lang. Ay, talagang anak kita. Maligayang pagdating sa piging, bigyan natin ng palakpakan ang pangunahing panauhin ang anak na babae ng pamilya Fu. Parang pamilyar sa akin ang mga mata nito. Lin Xia. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aking pagbabalik, labis ang aking pasasalamat. Ikaw na impostor, naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan. Huwag mong isipin hindi kita makikilala dahil lang sa may suot kang belo. Kahit maging abo ka, makikilala kita. Lin Xia. Paano nakapasok ang babaeng ito? Nakatayo pa siya ng mayabang sa entablado, nagpapanggap bilang anak ng pamilya Fu. Iyak na sumunod lang siya sa atin kanina. Tara, sundan natin siya. Dumalo ako sa sarili kong piging, kailangan ko pa bang sumunod? Nakakatawa. Huwag kang makunwari, matagal na kitang iniimbestigahan. Isa kang ulila, at kung tunay kang anak ng pamilya Fu, paano ka naging katulong sa pamilya Gu ng 3 taon? Tama, isa kang mabahong tindera ng barbecue. Noon, kung hindi ka tinanggap ng anak ko, siguradong nabubulok ka na sa lupa. Noon, ayokong magkaroon ng pressure ang pamilya Gu. Kaya itinago ko ang aking pagkatao at pinakasalan ka. Lihim kong itinaguyod ang negosyo ng pamilya Gu, pero sino ang mag-aakala? Sa loob lang ng 3 taon, bigla kayong nagbago. Lin Xia. Alam kong ayaw mong makipaghiwalay kay Chen. Nandito ka lang para humingi ng mas malaking pera. Pero hindi mo dapat ginaya ang anak ng pamilya Fu. Hindi ko ginaya ang pagiging mayaman, ako lang ang tunay na ako. Ikaf. Ano ka ba? May kaapatan ka bang magduda sa aking amo? Bihira lang lumabas ang aking amo. Normal lang na hindi siya kilala ng mga naririto. Ako ang punong tagapamahala ng pamilya Fu. Mayroon pa bang nagdududa sa mga naririto? Hindi ba ito ang punong tagapamahala ng pamilya Fu? Nakatayo siya sa tabi ng babaeng may belo, mukhang. Siya nga ang tunay na anak ng pamilya Fu. Ano? Tunay nga siyang anak ng pamilya Fu? Isang babaeng itinakwil ko. Paano siya magiging anak ng pamilya Fu? Lin Xia, baka naman nakapasok ka lang sa piging na ito. Dahil nakipagtalik ka sa matandang lalaking ito? Akala mo ba lahat ay tulad mo, nagbebenta ng sarili para sa kayamanan? Ang pamilya Gu, ang dahilan kung bakit kayo nakapasok sa piging na ito. Ay dahil pinapayagan ko ang kapatid ko na bigyan kayo ng imbitasyon. Kung hindi, ano sa palagay mo? Ang maliit na kumpanya ng pamilya Gu, makakapasok ba sa pintuang ito? Nagsisinungaling ka. Ang imbitasyon. Talagang galing kay Miss Lin yan. Ikaw na nagbebenta ng barbecue. Hindi lang nagpapanggap na kapatid ng pinakamayaman. Pati kredito sa imbitasyon kinukuha. Talagang walang hiya. Tama. Ako ang nagbigay ng imbitasyon sa pamilya Gu. Lin Xia, kahit nagbenta ka ng katawan. Para tulungan ka ng matandang ito na magpanggap, hindi mo maloloko. Ang mga pinsan kong lalaki. Gusto kong makita kung anong susunod mong gagawin. Malapit nang dumating ang mga pinsan ko kapag nalaman nila na nagpapanggap kang kapatid nila, wala ka ng pag-asa. Sino ang nagpapanggap na kapatid ko? Ito si Third Young Master Fu. Gaya nga ng sabi-sabi, may kalmadong kahit bundok ay gumuho, ay hindi magpapakita ng takot. Anak, ito na ang pagkakataon mong magpakita. Mamaya, unahan mo sa harap ni Third Young Master Fu, na ilantad ang mga kasalanan ni Lin Xia. Tiyak na maalala ka niya.
Pero ang relasyon ni Lintia sa butler na ito, Baka naman dahil sa patla, ay third young master Fu. ay protektahan siya. Kahit ano PA, huwag mag-alala Brother Chen. Kahit gaano kalaki ang respeto sa butler, hindi lalampas sa reputasyon ng pinsan kong babae. Kapag nalaman ng pinsan ko na nagpapanggap si Lincia, hindi siya magpapadala sa kahit sinong impluensya. Kanina ko pa naririnig na may nagpapanggap na kapatid ko. Totu ba ito? Sia, Zilin Xia, Tapos Kana. Third young master, ako si Gu Chen. Isa SA Top 10 Outstanding Young Entrepreneurs in die Haicheng. Ang group namin. Ay kakalist lang sa stock market. Ano KBA? Ang kamay ko ay para sa paggamot ng mga pasyente. Hinamak mo ang kapatid ko, tapos makikipagkamay ka pa? Third young master, hindi ako yon ang nalay sa kapatid mo. Ay itong tao na to, hindi ako. Siya ang tunay kong kapatid, ang bunsong anak ng pamilya Fu. Guchen, ano pa ang masasabi mo ngayon? Hindi. Paano? Siya ay talagang Wala na. Hindi pwede to. Alam ka una. Hindi ikaw SI third young master Fu. Artista ka lang na hinirin ni Lin Xia. Ang lakas ng loob. Petty si Third Young Master Fu ay sinabing peg. Biglang yaman ang pamilya Gu, hindi pa nakikita si Third Young Master Fu. Manood na lang tayo ng palabas. Totoo, noong nakaraan ay may balita. Natumakas si Lincia kasama ang 4 na lalaki. Ikaw ay tiyak na, kabit nitong babaeng si Lincia. may balita na dating ang 4 na Fu brothers. Ngayon ikaf lang ang nandito? Kaya hindi ka pala si third young master Fu. Hahaha third brother. Mukhang hindi ganun kagaling ang titulo mong Diyos na Medisina ay. Ngayon, kahit sino na lang basta't may bunganga ay kayang kumwestiyon sa'yo. Ay, hindi ko inakala. Na makikilala ko pa ang international superstar na si Fu Zihao. At ang pinakamayaman sa buong bansa na si Fu Siming. May narinig akong may nang-api sa kapatid kong babae. Akala mo ba wala ng Fu family dito? Ikaw, Guchen. First young master, fourth young master, at third young master, misunderstanding lang po lahat yon. Maaming nakakita sa'yo ng inaapi ang kapatid ko. Misunderstanding lang da? Ang proyektong bilyon-bilyon ng Fu at Gu families. Kanselado na. Kapatid? Ang kapatid NG Fu family? Si Yuyu lang ang kilala kong kapatid. Baka yung ginawa ni Lin Xia kay Yuyu. Alam na nila. Third young master, niloloko lang kayo niya. Hindi niyo siya tunay na kapatid. Oo, tira-tira lang siya ni Brother Chen. May ebidensya ka ba? Meron. Tanggalin lang niya ang belo niya para patunayan. Alam ng lahat na maganda ang anak ng Fu family. Parang diyosa, pero itong babaeng to. Napakapangit sa ilalim ng belo, Lincia, kaya mo ba? Ang yabang mo, bakit hindi ko kaya? Mukha kang demonyo, sigurado ako. Hindi ka anak ng Fu family. Tingnan niyo, mukha siyang halimaw. Paano siya magiging anak ng Fu family? Grabe. Pasensya na, nakakadiri no? Ang ganda pala. Paano? Ang ganda mo na? Ikaf talaga si Lin Xia? Guchen, binigyan na kita ng pagkakataon. Mga tauhan, Narito po. bugbugin. Itapon sa labas. Mga pinsan, ako po si. Anak ako ni Lin Shanghai. Nalala niyo pia ako? Ikaf pala yon. Kailan nagkaanak si Lin Shanghai? Kausap ko ang mga pinsan ko, wala kang karapatang sumingit. Anak sa labas nakakabalik lang. Anong karapatan mong makipag-usap sa amin? Hindi ako. Ano ang hinihintay niyo? Alisin niyo siya. Hindi, mga pinsan, pek talaga siya. Maniwala kayo sa akin. Siya, 3 taon kanilang inapi. Tapos na lang yon? Oo nga. Sa tingin ko, dapat nating suntukin pa sila ng ilang dosena. Kuya, ang mga dumalo sa piging ngayon ay pawang mga kilalang pamilya. Ang pamilya Gu ay nakapagpahiya na. Ayaw mo namang masira ulit ang reputasyon ng pamilya natin, di ba? Lumaki na si Chia. Marunong nang mag-isip para sa pamilya. Chia, may fan meeting ako sa susunod na araw. Pwede ka bang maging special guest ka o? Mas mabuti pang magpahinga ka. Nakaanas ka ng hirap sa labas. Pumunta ka sa kuya mo. May handa akong mga sopas at gamot para sa'yo. Sisiguraduhin kong iba-iba araw-araw. Pumunta ka sa fan meeting. Pumunta ka sa akin. Susundin ko ang kuya. Sa tingin ko, hindi naging masaya ang mga birthday ni Xian nitong mga nakaraang taon. Kaya sa susunod na araw sa Pearl Hotel, magdaos tayo ng birthday party para kay Xia. Bayaran natin ang 3 nakaraang taon. Talagang pinakamaalaga ang kuya.
Kamusta? Masakit pa ba ang anak mo? Kasalanan ni Lindsay ang putang iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magdaranas nito. Izos umpakao. Gagawin ko siyang hindi mabuhay ng maayos at hindi mamatay ng maayos. Mak ingat ka. Kasalanan ko, hindi ko napigilan ang 4 na pinsan. Nasaktan sila dahil inapi ako. Kaya ang ginawa ni Lincia, ipinagalit nila sa'yo. Hindi kasalanan mo, ginawa mo ang lahat. Kasalanan ni Lindsay. Napakawalang hiya niya. Naku, ano ang gagawin natin ngayon? Tiyak alam na ng lahat na nagalit tayo sa pinakamayaman. Ayaw kong bumalik sa dating hirap ng buhay. Sa tingin ko, kailangan nating maghanap ng pagkakataon. Humingi ng tawad sa 4 na Fu brothers. Ang pamilya Fu ay magdaraos ng birthday party para sa kanilang anak. Basta't makapasok tayo sa piging, maaari nating ipaliwanag kay Fu. Ito talagang tanging pagkakataon nating makipag-ugnayan sa pamilya Fu. Pero ang invitation, hindi basta-basta makukuha. Anak, nakalimutan mo ba? Si MS Lin ay pinsan ng pamilya Fu. Ang ilang invitation, madali lang yon. Parang hindi maganda yon. Bakit? Hindi kaya ni MS Lin gawin ang simpleng bagay na to? O parang may narinig ako na pinatalsik ka rin sa piging. Hindi kaya. Hindi mo talaga kilala ang 4 na Fu brothers. Imposible. Galit lang sila dahil ipinagmakaawa ko si Chen. Kaya ako pinatalsik. Pero ang pagkuha ng ilang invitation, Ayaf Montag talaga? huwag mong kalimutan. Ang anak ko ay napagbintangan at nabali ang binti dahil sa'yo. Hindi mo kami pababayaan, di ba? Nag-alala lang ako. Kuya Chen, kakagalit lang sa 4 na pinsan. Ngayong galit sila, lalapit ka pa, parang naghahanap ka ng away. Noon, si Lindsay ang nanukso sa matandang butler. Sa harap ng 4 na brothers, pinagbitan niya ko na sa'yo. Kung maipapaliwanag ko ng haapan, maliligtas ang pamilya Gu. Tama si MS Lin, kung talagang nagmamalasakit sa iyo ang 4 na Fu brothers. Hindi nila ikakait ang ilang invitation. Ilang invitasyon lang naman yan, DIBA? Hintayin ninyo. Hello, Tito. Young invitation para sa birthday ni Elfia. Higla ka, Peng hindi? Ibibigay mo ba ang ilang invitation sa kanya? Pa sa kanya? Hindi naman tayo pinapansin ng tito natin. Malamang para yan sa anak sa labas niya para sa pamilya Gu. Ibigay mo sa kanya. Siege, Tito. Papadala ka o mamaya. Chia, alam mong para sa pamilya Gu ang invitation. Bakit mo pinagbigyan? Noong nakaraang party, pinaalis sila ng hayagan. Hindi sila titigil hanggat hindi nakakapit sa atin. Bigyan na lang natin. Para malaman nila kung saan sila lulugar. Talagang mayaman. Ginto pa ang ginamit sa disenyo ng invitation. Ginintuang thread ang embroidery. Lin Xia. Bakit andito ka na naman? Parang multo. Alam Montag Beng nandito ako. Aya ka dumating? Natataon, kung wala kang salamin, umihi ka at tignan mo mukha mo. Anong mapapala ko sa'yo? Ikaf. Good day, ma'am. AKO for assistant and I 4th young master Fu. Dito po ako kahihati kayo papasok. Ha? Si 4th young master ang nakutos. Nasunduin ang babaeng ito? Imposible. Kung sunduin Montag man. Dapat si MS Lin ang sinundo mo. Hindi pwedeng si Lin siya ang sunduin mo, ang landi niya. Mali ka siguro. Ako ang pinsan ni 4th young master. Malamang sinabi ng tatay ko sa kanya. Nadarating ako, kaya pinasundo niya ako. Ilang taon na akong kasama ni 4th young master. Hindi ako nagkakamali. Napaka-importante ng babaeng ito kay 4th young master. At kayo, hindi kayo karapat-dapat. Malamang ginamitan mo ng daya ang pinsan ko. Hindi lang sa matandang butler ka nagpakalat. Pati kay 4th young master Fu. Sinasadya mo bang kontrahin ako? Sinasadya. Ano naman magagawa mo? Kung gusto mong makita si 4th young master Fu, lumuhod ka at humingi ng tawad. Pag-isipan ko kung isasama kita. Panaginip mo yan. Kuya Chen, sayang lang ang oras natin dito. Pagpasok natin sa reception, sabay-sabay natin ligawan sa tulong ni Kausin. Pagkukwento natin yung kay Old Butler, siguradong malulutas ang lahat. Lin Xia. Hindi ka magtatagumpay ng matagal. Abangan mo. Kaninong anak ito? Bakit nayon ka ulang nakita? Mukhang may klaseng babae, siya kaya ang anak ng pamilya Fu. Malabo mata niyo? Isa lang yan sa mabantot na nagtitinda ng barbecue. Paano magiging pinsan ko yan? Huwag nyo nang pansinin. Hintayin nyo pagdating ng mayamang dalaga. At mga anak mayaman, siguradong pagtatawanan lang siya. Listahan mo na agad, espesyal na handog ito ng pamilya Gu. Para sa pinsan kong may birthday. Ingat ka, baka mabazak yan, habang buhay Montag yang babayaran. Isang sirang gaksi camera bag. Akala ko ano, yun lang pala. Baglang pala yan at luma na nga. Ano ba alam enyo dayan?
Classic Model, Yan NG Gucci. Anak, wala kang mapapala sa kausap yan. Puro isa, 2 piso lang alam yan sa barbecue. Yang mamahaling bag. Ni hindi pa nakikita yan, ang kaya lang niya. Daldal para magpanggap. Sa bahay namin, yung ganyang bag, di na ginagamit ng katulong pag namamalengke. Kung di lang kita naging katulong ng 3 taon. Baka naniwala pa ako SIO. Ikaw na to, hindi mo pa nga lang ako kayang pantayan. Ang regalo ng anak ko, minamaliit mo. Sabi mo dito ka rin magbi-birthday. Bakit walang nagreregalo sa'yo? Sinong nagsabing wala? Ihatid ang mga regalo ng mga kuya ko sa hall sa loob ng 5 minuto. Anong mga kuya? Like kaya MG delivery rider lang yan. Maghahatid ng barbecue. Mas mabuti pa yon kaysa sa luma ninyong bag. Oy, dumating na ang handog. Ipinadala ni Fourth Young Master Fu, isang pairs ng South Mountain Jade Bangle. Ang sabi, 2 taon bago mabuo ang South Mountain Jade. Milyon-milyon ang halaga ng ganyang bangle. Ipinadala ni Third Young Master Fu, 10 boat ng Kinyan Elixir. Ang sabi, ang Kinyan Elixir ni Third Young Master Fu. Nakakapagpabata, milyon ang halaga, kahit mga sikat na artista. Hindi makabili, 10 bote pa ang ipinadala. Ipinadala ni Second Young Master Fu, espesyal na produkto ng Persian Gold. Isang kwintas ng Bali Pearl. Ang Bali Pearl, 10 milyon ang halaga sa auction. Antigong alahas. Ang yaman talaga ng pamilya Fu. Siyempre, 4 na pinsan, paborito ang pinsan kong babae. Mula pagkabata, hilingin lang ang bituin, di ibibigay ang buwan, hintayin mo. Ang regalo ni eldest cousin, siguradong pinakamahal. Gochen, kung malaman mo na ang dating asawa mo hindi mo pinapansin. Ngayon ay may yamang hindi mo maaabot kahit ilang buhay pa ang ibigay mo. Ano kaya ang itsura mo? Mula kay Presidente Fu, isang pulseras na sandalo. Parang wala namang special itong pulseras. Siyempre, maganda ang bigay ng panganay na pinsan. Baka naben des Yunan PA, tu. Linksia, bakit ka nakangiti? Nakakaaliw kasi yung mga taong nagkukunwari. Ano ba alam Montag, probinsyana? Napakaganda nito. Kahit magbenta ka ng tusok-tusok ng ilang buhay, hindi mo ito mabibili. Mas verte kanan galang makakita nito. Huwag kang magsalita nang wala sa lugar. Malapit ang relasyon namin ng mga pinsan ko. Alam ko ang kanilang mga regalo. Ano nga ba ang relasyon mo sa mayamang pinsan? Sabihin ko na lang, magkasama kaming lumaki ni Ed. Lahat ng magagandang bagay na meron siya, ibinabahagi niya sa akin. Pati ang mga regalong ito mula sa mga kuya. Naku, Lin, ang close mo pala ng anak ng pinakamayaman. Kung ganoon ang mga regalong ito, makukuha mo lahat sa kanya? Siyempre, hindi ako naniniwala. Kung may gusto kayo sa mga regalo, kunin nyo na. Tu. Sabihan niyo lang ako ng magagandang salita kay ate pagdating ng panahon. Sino ang natulog sa'yo na ibigay ang mga regalo sa kanila? Dahil sa relasyon ko kay Ed, Hindi ako pumayag. Ibalik mo ang mga regalo. Linyo, hindi ka ba natatakot? Na magalit ang pamilya Fu. Anong pang-agaw? Hindi pinapansin ni ate ang mga regalong ito. At saka, ang relasyon naming dalawa ni Ed. Wala kang pakialam doon. Mukhang napakatagal mo nang nag-aartista. At nalimutan mo na ang totoong ikaw. Lintia, nangahas ka pang agawin ang gamit ng pamilya Fu. Gusto mo na bang mamatay, Jay? Kayong mga nang-agaw ang dapat matakot, hindi ako. Linsia, ito ay birthday party ng pinsan ko. Nanggahas kang zaktan si Kuya Chen at nang agaw pa ng gamit sa harap ng lahat. Kahit dumating Pia si Fu, hindi kanya maliligtas. Ibinigay ito ng kuya ko sa akin. Ibinabalik ko lang, hindi ko inagaw. Ibig mong sabihin, sa'yo ibinigay ang lahat ng ito. Masyado kang malikot ang imahinasyon. Nagdadalawang isip ka. Akin na yan. naku, paano kung magalit ang pamilya Fu? Linsia, kahit na, hindi ka sanay sa magagandang bagay. Hindi mo naman dapat agawin agad ang sa iba. Nasira mo pa ang regalo. MG pinsan ka Kanina si Gochen pa ang gustong agawin. Nagsisinungaling ka. Hindi ko naman sinadyang pilitin. Ikaw talaga ang may gulo. Gayon, pagdating ni Boss Fu, lahat kayo. Walang makakatakas, anak. Teka, baka tayo mapahamak. Tita, huwag kang mag-alala. Ako ang pinsan ng pamilya Fu. Sa ngalan ko, hindi kayo pag-initan ng Ed ko. Et saka, yung pulsara. Si Linsia talaga ang sumira. Wala tayong kinalaman dyan. Nakita naman ng lahat. Ang babaeng ito ay ang dating asawa ko. Galit siya nung hiniwalayan ko siya. Hanggang ngayon, sinusundan niya ako at sinadyang sirain. Ang regalo ni Boss Fu. Ito ay paghihiganti niya sa akin. Huwag kayong mag-alala, tatawag ako ng tao. Padalhin siya at humingi ng tawad kay Boss Fu. Sino ang sumira sa regalo ng kapatid ko?
Chen, ito na ang pagkakataon mo para magpakita sa kuya mo. Kapag isinumbong mo si Lincia, tiyak na isasalang niya ang dati ninyong pakikipagnegosyo. Tama. Dahil sa babaeng ito si Lincia. Sinira pa ko sa pamilya Fu. Ano yan? Sinira pa niya ang regalo ng Vice President. Talagang walang takot sa buhay. Boss Fu, ako si Gu Chen. May konting hindi pagkakaunawaan tayo dati. Anak, Boss Fu, ang regalong ito. Talagang si Lincia ang sumira. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Mas mabuti nga ipaliwanag mo muna kung bakit nasa iyo. ang mga regalo namin para sa bunso. Sa birthday party ng kapatid ko, Ninakaw mo ang kanyang mga regalo. Ang lakas ng loob mo. Hindi ako nagnakaw. Si Miss Len. Kung hindi ka nagnakaw, paano napunta sa iyo? Ang alahas na regalo ng kuya ko sa bunso, lumakad ba ito papunta sa iyo? anong gagawin? Huwag niyo akong i-report. Ang pagnanakaw ng malaking halaga ay may parusa. Na 7 taon pataas na pagkabilanggo. Ang ninakaw mo ay sapat para habang buhay kang makulong. Talagang namana ang ugali. Parehong-pareho kayo ng pamilya mo. Lahat kayo ay magnanakaw. Hindi ako magnanakaw. Ma, bata pa ako. Ayokong makulong, ma. Dalhin niyo siya. Hindi talaga kami nagnakaw. Hindi namin ninakaw yan. Miss Lin, magsalita ka naman. Yue, sabihin mo kay boss ko na ipaliwanag mo. Kuya, alam kong galit pearen kayo, pero pwede bang. Sa ngalan ko, patawarin niyo na ang pamilya Gu? Anong ngalan mo? Anak ka lang sa labas. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob sa birthday party ng kapatid ko? Naibigay ang gamit niya sa pamilya Gu. Anak sa labas, Yuyu, ano ba talaga ang nangyari? Mukhang galit pa rin si kuya, kaya ako ang pinagbuntunan. Okay lang. Ipapaliwanag ko lang sa kanila, ayos na yon. Kuya, paano mo nasabi yon? Anak sa labas man ako. Pero pinsan niyo pa rin ako, may dugo tayong magkadugo. Nga, at itong pinsan mo, ikaw ang nagbigay ng regalo namin. Kay bunso sa pamilya ko, at sinira mo pa ang bracelet na regalo ni kuya. Kaya hahabulin kita. Hindi, apatiye kuya. Hindi mo pwedeng dahil kay Lincia. Ang may kinalaman sa'yo, pinoprotektahan mo siya. Ang bracelet. Siya ang sumira. Tama, apatiye yung master. Huwag kang maloko ng babaeng ito. Ako maloko? Ex-husband Montag siya. DIBA? Oo nga. Nagkita na tayo dati. May konting hindi pagkakaunawaan sa tatlong yung master. Ngayon, dumating ako para humingi ng tawad. Narinig ka o. Ang dahilan ng hiwalayan ninyo ni Lincia ay dahil sa mababa ang pinanggalingan niya. Oo, pata yun. Pero ang totoo, mas malaki ang dahilan. Dahil sa kanyang pagsisinungaling at paulit-ulit na pagkakamali. At nagloko pa siya habang kasal kayo. Nagloko? Si Lincia, mahilig sa kayamanan. Malandi, hindi mabilang ang sugar daddy niya. Pati ang matandang butler ninyo, nahulog sa kanya. Ang kapatid ko ay anak ng pamilya Fu. Hindi niya kailangan ng sugar daddy. Siya ang pinakamayaman. Talagang anak siya ng pamilya Fu? Apatiye yung master, nagkakamali ka, siya ang. Aba kong ex-wife. Aba? Pero narinig ko. Na ang pamilya Gu ay umunlad dahil sa ex-wife mong ito. Pure gossip lang yan. Ang tagumpay ko, dahil sa sarili kong pagsisikap, walang kinalaman si Lincia. Kung may nakatulong man sa akin. Iyon ay ang pinsan mong si Linyu. Si Lincia, nagtitinda lang ng barbecue sa tabi-tabi. Wala siyang alam, kahit magsuot ng sapatos ni Yuyu. Hindi siya karapat-dapat. Tama, si Linyu ay anak sa labas ng tiyuhin ko. Hindi karapat-dapat kay Lincia. Apatiye kuya, ano ba ang binigay ng babaeng ito? SIO? Para sa isang. Babeng malandi, ganito Montag ako tratuhin? Tama, fourth young master, hindi karapat-dapat si Lincia. Ayoko sa taong tulad mo. Walang utang na loob, traidor. Gusto mong makipagtulungan ang pamilya Fu sa inyo? Panaginip. Fourth young master, pikinggan Montag muna ako. Pero kung gusto mong bigyan kita ng pagkakataon, pwede rin. Basta lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Pag-isipan kong payagan si kuya na pirmahan ang kontrata ng pamilya ko. Hindi fourth cousin, ang babaeng ito, niloloko ka na niya. Ang dami-daming business ka na niyang niloko. Paano mo pa siya pinapatawad? At pinapahiya mo pa si Brother Chen na humingi ng tawad sa kanya? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Lincia, putang ina mong umaakyat lang sa kama para umangat. Ang lakas ng loob mong saktan si Yuyu. Hindi lang kita kayang saktan, kaya ko ring paalisin kayo dito. Mga tauhan, Narito. itapon ninyo sila. Lincia, hindi magtatagal ang pagtatagumpay mo. Malapit nang malaman ng pamilya Fu ang tunay mong pagkatao. Aray, pitawan ninyo ako. Siya, hinayaan mo na lang sila? Oo nga. Gusto ko sanang paluhurin siyang gago para humingi ng tawad sa iyo. Alam kong gusto ninyong ipaghiganti ako. Pero hindi na kailangan, nasusuka na lang ako sa kanya. May sariling desisyon si Chia. Kuya, pasensya na, nasira ko yung regalo mo sa akin. Pero uwi ako at hahanap ng PC para maisaayos ko ulit. Bakit ka humingi ng tawad? Hindi naman kasalanan mo. Pero regalo mo sa akin ito eh. Ito yung simbolo.
ng tagapagmana. Pero bakit mo ito ibinigay sa akin? Matanda ka na, dapat pumasok ka na sa kumpanya. Ayoko. Bahagi lang ito ng mga regalo. Ang tunay na regalo ay nasa labas pa. May tunay pang regalo. Tara. Hindi Montag PA sinabi na close ka sa 4th Young Master Fu? Klose naman kami ah. Tiyak si Lincia. Ang nagpaikot sa utak ng pinsan ko. Imbestigahan ninyo agad kung sino pa ang mga kakilala ni Lincia. Para sa akin. Buksan natin. Isang tuta. Gusto mo? Sobrang gusto ko. Lahat ito dahil sa babaeng Lincia na yon. Hindi ko siya patatawarin. Mabuti. Hindi lang nakapasok si Lincia sa pamilya Fu. Nambula PA siya kay Boss Fu. Tapos na si Lincia. Zia talaga. Ang nanloko sa kapatid ko at ng babae pa. Mamatay ka na, puta. Kuya, okay ka lang ba? Okay lang ako. Dugo-dugo ka na, okay pa rin? Lalabanan ko tong mga to. Huwag kang gagalaw, mag-ingat ka. Tatawag ako ng tulong. Dali, may nagkakagulo sa harap. Okay lang ako. Mas importante na hindi ka nasaktan. Sinong nagkakagulo dito? Kuya, nasugatan ka. Nangahas pa kayong manakit. Hulihin sila. Kuya Zihao. Nakita ka uzi Kuya Zihao. Kuya, fans mo pala sila? Sabihin nyo, bakit nyo sinaktan? Kuya, gusto lang naming magiganti para sa'yo. Ang babaeng to, dalawa ang karelasyon. Hindi kanya karapat-dapat. Totoo yan, nasa trending na ang eskandalo niya. Kung magpapatuloy ka sa kanya, sisirain ka lang niya. Trending. Sikat na artista, sigut si Hao niloko. Kitang-kita sa litrato, naglalandian ka sa likod ni Kuya. Kasama tong lalaking to. Ipaalam sa lahat, tanggalin ang lahat ng trending. Lahat ng nagsisinungaling, abogado ang kakausap sa inyo. Kahit tanggalin mo ang trending, huli na. Nandito na si Kuya, nakita na niya. Ang totoong mukha mo. Tumahimik ka. Kapatid ka o, tu, pamilya kami. Ano? At kayo, sinadya nyong saktan ang kuya ko. Alam nyo ba? Ang pananakit ng tao, 3 taon ang parusa. Pwedeng 10 taon pababa. Kuya, hindi namin alam, natatakot lang kaming maloko ka. Hindi namin alam na pamilya mo pala sila. Kuya, pasensya na, huwag mo kaming arestuhin. Ako ba ang dapat humingi ng tawad? Pasensya na, pasensya na. Tama na, ang importante ngayon. Dalhin na si Kuya sa ospital. Tama si Elfia. Si Hao, ikaw na bahala dito. Pupunta muna kami sa ospital. Lincia, masaba ang lasa ng pagkawasak ng reputasyon. Hindi maganda, di ba? Ikaw pala ang may pakana ng trending. Akala ko nakakapit ka na kay 4th Young Master. Hindi ka pa rin makontento. Nakipagrelasyon ka pa kay Boss Fu. Sayang lang ang lahat ng ginawa mo. Gotchen, kung gusto mo talagang mamatay. Tutulungan kita matupad yan. Tawag ni Gotchen. Kuya, bakit ka gising? Magpahinga ka muna. Okay lang ako, sobrang worried nyo. Yung tawag kanina. Si Gotchen yun. Inamin niya na siya ang may gawa ng trending issue. Paano mo gusto solusyonan? Kailangan mo ba akong ipagtanggol? Hindi, maliit na bagay lang to. Hindi kailangan ng tulong mo. May paraan ako. Lanan. Kuya, yung lupa sa East Suburb, basura na yun, di ba? Dapat pang commercial yun dati. Pero nagbago ang policy, naging agricultural land. Lugi na ngayon. Konti lang sa Few Corp ang nakakaalam nito. Paano mo nalaman? Huwag mo kong maliitin. Ako pa, ang panganay na anak ng Fu family. Wala ba akong diskarte? So, gusto mong lokohin si Gotchen na bilhin yung lupa? Kung ipalalabas mo lang na. Kung sino man makakuha ng lupa sa East Suburb. May chance makipag-collab sa Few Corp, okay na yun. Pero, madaling maluloko ba si Gotchen? Si Gotchen, sobrang status conscious. Pag may opportunity, hindi yan papalampasin. Lalo na kung makaka-partner sa Few Corp. Lincia, deal tayo. Magugustuhan Montag, tu. Kita tayo bukas 3 Uhr nachmittags sa Café. Hinaharas ka na naman ba niya? Kapatid ni Gotchen ang tumawag. Nag-alok ng deal. Pupuntahan ko bukas. Anong plano niya? Sige, bukas ihatid kita.
Kuya Kiang. Yang tumawag kanina, ex-sister-in-law KO. Tutulungan niya ako. Pag nakuha ka o pera, babayaran kita agad. Niloloko montag ako? Ex na yun. Bakit magbibigay pa? May gusto pa rin sa kuya ko. Basta payagan ko siyang bumalik sa kuya ko. Tutulungan niya ako. Kuya Kiang, maniwala ka. 2 milyon utang mo, hindi 2,000. Paano makakakuha ng ganun kalaki ang babae? Kuya Chong Makang, nagpapalusot lang. Takas, bukis. Kakadikit lang niya kay Fuzi Chef. Kaya niyang pabilibin. Yung lalaking fu na magbigay ng pera. Kuya Kiang, tiwala ka. Bukas babayaran kita. Kuya Kiang, Mas mabuting putulin na lang natin kamay neto. ipadala natin sa family. May bahay pa sila diba? Ipagbibili na lang yun. Makakakuha ako ng pera bukas. Nakadikit siya sa Fu family. Hindi lang 20M. Kahit 200M, kayang-kaya. Heto na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Salamat Kiangjish, kung bukas wala pa rin ang pera. Handa ka nang maging pagkain ng mga isda sa dagat. Pag-usapan natin, ano ba ang tungkol sa sinasabi mong pakikipagtulungan? Alam kong mahal mo pa ang kuya ko. Matutulungan kita. Bumalik bilang hipag ko. Bakit ang lakas ng loob mong sabihing mahal ko pa ang kuya mo? Hindi ba halata sa lahat? Ang mga ginagawa mo nitong mga nakaraang araw, maging ang paglalapit mo kay Fu si Xiao, o kay Boss Fu, wala namang iba kundi. Gusto mong maakit ang pansin ng kuya ko at pagsisihan niya. Bakit ka naman gaganon kabait? Anong kondisyon mo? Siyempre hindi kita tutulungan ng walang kapalit. Bigyan mo lang ako ng 20 milyon. Ibabalik kita sa piling ng kuya ko. 20 milyon? Paano mo na sigurong may ganon akong pera? Kung wala kang pera, humingi ka sa pamilya Fu. Noong araw na yon, kitang-kita namang pinagtanggol ka ni Fu si Xiao. Hindi ka naman siguro magkukulang sa kanyang bulsa para sa 20 milyon? Para saan mo ba kailangan ang napakaraming pera? Kunin mo na lang kung ano ang sinasabi ko. Hamak na tao ka. Akala mo ba talagang gusto ka ni si Xiao? Ginawa ka lang niyang laruan, pagkatapos. Itutulak ka na lang niya. Paulit-ulit mong sinasabing hamak akong tao, tapos tutulungan mo akong bumalik sa kuya mo. Mukhang, hindi rin naman maganda ang tingin mo sa kuya mo. Tigilan mo ang kakulitan at bigyan mo na ako ng pera. Hindi ko sinabing sasali ako sa walang kwentang laro mo. Nga pala, sa pamilya Gu, kung wala kayong salamin, siguro naman may ihi kayo. Hindi ko kailangan ang basurang kuya mo. Mamatay ka na. Siya, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Okay lang. Huwag kang mag-alala, hindi ito kasalanan mo, huwag kang mag-guilty. Ayoko lang na mawala ang isang buhay ng ganun kadali. Kuya, tawagin mo agad si Sanjay. Sa kalagayan ni Guming, si Sanjay lang ang makakapagligtas sa kanya. CJ, Ikaw na malas, ibalik mo ang buhay ng anak ko. Hindi pa patay si Guming, bakit mo siya sinumpa? Nanay mo ba talaga siya? Linksya, pinatay montag ang kapatid ka o. Kahit ang pamilya Fu, hindi ka na nila mapoprotektahan. Huwag kang magsinungaling, hindi ako pumatay ng kahit sino. Ang tikli sa kalsada ang pinakamahusay na patunay. Gotchen, nasa operating room ang kapatid mo ngayon. Hindi pa sigurado kung mabubuhay siya, tapos nagmamadali kang manisi sa akin. Huwag kang magpanggap na nagmamalasakit. Kahit hindi mo direktang kasalanan, dahil pa rin ito sa iyo. Siya ang dahilan kung bakit nasaktan ang anak ko. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Linksya, ang lakas ng loob mong saktan ang nanay ko. Nasa loob pa ang kapatid ko. Inagbubuhay pa siya. Kapag may nangyari sa kanya, Hinding-hindi mababayaran ng buhay ninyong mga hama. Doktor, kumusta na ang anak ko? malubha ang pinsala sa mga organo ng pasyente. Ginawa na namin ang lahat na makakaya namin. Ikaf na babeng hamak. Bakit hindi ikaw ang namatay? Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Tigilan na ninyo. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Kung narito lang ang Diyos ng medisina, baka may pag-asa pa. Doktor, ibig mong sabihin ay si pangatlong Ginoong Fu? Zifu Hengxi? Tama, si pangatlong Ginoong Fu ng pamilyang Fu. Isang pangunahing siyentipiko sa medisina sa buong mundo. Kung narito siya, tiyak na mabubuhay ang pasyente. Subalit, si pangatlong Ginoong Fu ay hindi basta-basta tumutulong. Anak, halika't hanapin natin si pangatlong Ginoong Fu. Tiyak na maliligtas niya ang kapatid mo. Wawang saysay, naririnig ko na sa ibang bansa, si pangatlong Ginoong Fu, dumadalo ng isang pagpupulong sa pananaliksik. Kahit magmadali siya ngayon, hindi siya makakabalik kaagad. Tumawag na ako sa kanya. Paparito na siya. Huwag kang magyabang. Sa iyong mababang uri. Nag-angas ka pa na maimbita mo si pangatlong Ginoong Fu. Kapag may nangyari sa anak ko, ipapalibing kita kasama niya. Lindsya, huwag mong isipin. Dahil nakikipag-alika kay pang-apat na Ginoong Fu, maimbita mo na si pangatlong Ginoong Fu. Hubak kang mangarap ng gising. Paano magkakagusto sa iyo si pangatlong Ginoo? Isang babaeng malandi na tulad mo? Kuya Chan, Tita Gu, Yu Yu.
You, take it Rito. Narinig kong nasa bingit ng kamatayan si Guming. Isinama ko itong si Dr. Wang para tumingin. Si Dr. Wang na ito ay kapwa mag-aral ng Diyos ng medisina. Tiyak na maliligtas niya si Guming. Dr. Wang, ikaw na ang bahala. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Ako ang nakatatandang kapatid sa pag-aaral ng Diyos ng medisina. Kapag ako ang kumilos, walang problema ang pasyente. Doktor. Pabilisin mo na si Dr. Wang na pumasok at iligtas ang anak ko. Hindi ka maaaring pumasok. Lingxia, ano ang ginagawa mo dyan? Bago dumating ang kuya ko, walang sino man ang maaaring pumasok sa operating room na ito. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Kapag naantala ang paggamot, ayaw mo bang panagutan iyon? Ang kuya ko ay si Fu Chenxi. Linchia, hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin? Nasa ibang bansa ang kuya ko, dumadalo sa isang proyekto sa pananaliksik. Kahit ako, hindi ko siya maimbita, lalo na ang isang. Babaeng malandi na tulad mo na kahit kanino kumakayat. Ano ang klaseng taang Divine Yala? Kahit ako na kapatid niya sa pag-aaral. Isang bisis lang sa isang taong ko siya nakikita. Laging may mga taong walang alam sa sarili na nagsasabing kilala nila siya. Ngayon ko lang narinig na may kapatid siyang babae. Ayos ka talaga, puta. Gusto mo lang patagalin ang paggamot sa anak ko. Umalis ka diyan. Iyar Wang, tulungan mo na ang anak ko. Tita, huwag kang mag-alala. Nandiyan na si Divine Hialawang. Magiging okay si Guming. Hala, nag-shock ang pasyente. Paano nangyari yun? Kakapasok lang ni Divine Hialawang. Sabihin mo sa kanya na tulungan ang anak ko. Divine Healer? Nagkakamali siya sa pagsasalita. Dahil sa maling paraan niya, nag-shock ang pasyente. Ayan. Sabi ko na nga ba, peking doktor yang si Wang. Hindi makawala. Ikaw ang nagdala ng impostor na yan. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Hindi ako. Third Young Master. Third yung Master Fu talaga ang tinawag mo? Elfia, okay ka lang? Third brother, okay lang ako. Pumasok ka na at tingnan mo si Guming. Hintayin mo ako dito sandali. Chen, sabi ka USIO. Gagaling si Guming. Ngayong nandito na si Kausin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ikaw ang tumawag kay Third yung Master ko? Oo. Lingxia, bakit ka ang gumingiti? Natawa ako sa kapal ng mukha mo. Ikaw ba ang tumawag kay Fu Chenxi? Nagkakalat ka na naman. Siyempre ako ang tumawag. Habang papunta ako rito. Pinatawag siya ng tatay ko. Talaga? Kanina mo sinasabi nasa abroad siya para sa seminar. Hindi mo ba napapansin na nagkakasalungatan ka? Hey, siguro natapos na lang ang project ni Kausin. Pinsan ka Uzia. Kung hindi ako ang tumawag, ikaw. Tama. Ako ang tumawag sa kanya. Anong klasen ta si Third Young Master Fu? Ikaw, anong klaseng tao ka? Linxia, hindi mo ba gustong? Langyan si Third Young Master Fu? Hayo ka OSIO. Hindi siya katulad ng mga sugar daddy mong delivery boy. Hindi siya magkakagusto sa isang babaeng. Malandi at hamak na tulad mo. Dapat alam mo ang lugar mo sa mundo. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, isusumbong ko ang mga kalokohan mo. Kay Third Kausin at palalayasin ka niya sa Haicheng. CJ, paglabas niya, tingnan natin kung sino sa atin ang palalayasin niya. Ika, Tama na. Kuya Guming, kumusta siya? Okay lang ba siya? Kuya, salamat sa pagod mo. Anong pakialam mo? Gusto ko lang itanong, kumusta na si Guming? Ligtas na ang pasyente. Kailangan na lang magpagaling. Salamat kay Iyar Fu, nakaligtas ang kapatid ko. Bilang pasasalamat, sana makakain tayo, Dr. Fu. Sana mapagbigyan Montag kami, Dr. Fu. Hindi ako kumakain na maruruming tao. Kuya Chen, doktor ang pinsan mo. Normal lang na maarte siya. Pinsan, Zino KBA? Bakit mo ako palaging tinatawag na pinsan? Ako ang pinsan mo. Ako ang anak ni Lin Changhai. Hindi ba niya nabanggit ako nung tinawagan ka niya? Ay, anak sa labas pala ng tito ko. Kahit anak sa labas ako, pinsan mo pa rin ako. Tunay na pinsan mo ako. Anak sa labas? Hindi ka karapat-dapat. Anong klaseng pinsan ka? Et saka, hindi ama mo ang tumawag sa akin ngayon. Linxia. ano? Si Lingxia? Imposible, kuya. Hindi ka rin naman naloko niya? Si Linxia, isa siyang babaeng malandi at mapagpanggap. Marami na siyang nakatuluyang lalaki. Patid si Fuzihao, nakatikim din siya. Zia, kung gagalitin mo siya ulit, papatayin kita. Kuya, huwag na natin pansinin ang basurang to. Umalis na tayo. Oo, sandali. May problema ka pa? Hindi. Gusto ko lang itanong kung bakit kayo ni Fourth yung Master. Ay ganito magtanggol sa babaeng. Si Miss Lin, dahil karapat-dapat siya. Hindi lahat katulad ninyo na hindi nakikita ang tunay na halaga. Kuya, maraming salamat sa iyo ngayon. Tangang bata, huwag kang mag-alala. At saka, dapat kang magpasalamat. Sa ating kuya, nagmadali siya. Pinatapos ang proyekto ko at sinundo ako ng eroplano. Kung hindi ako abot. Nasaan si kuya? Alam niyang nag-alala ka ng husto. Bumili siya ng cake para sa'yo. Talagang maalaga si kuya. Kahit hindi siya tunay na kapatid natin, mas mabuti pa siya. Kuya, paano mo nalaman na gusto ko ang cake na to? Noong bata ka pa, kapag nag-aalala ka, hindi ka makakain o makatulog.
Matamis lang ang nakakapagpakalma sa'yo. Bakit bigla akong kinabahan at namula nang makita si kuya? Baka may gusto ako sa kanya? Si Chia lang ang naalala ni Kuya. Ako'y nagpahinga mula sa pag-aral para lang makauwi. Balabeng kapalit. Meron para sa'yo. Biro lang, meron talaga? Ano yun? Bukas, ikaw ang sasundo kina nanay at tatay. Uwi na si nanay at tatay. Kailan PA yun? Naku. Kuya, bakit hindi ka masaya sa pag-uwi nila? Ito kasi, may pinakilala sa kanyang babae sina nanay at tatay, pero hindi niya pinuntahan. Kaya pag uwi nila, siguradong sasabunin siya. Naku, kayo naman. Hindi niyo man lang ako tinulungan. Tava PA kayo ng tava. Hindi, kailangan kong lumabas. Sabihin ko na lang na may operasyon ako. At hindi ko sila maasikaso. Pupunta ako SA Zalo-Zalo. Bye. Sige, ako na lang ang pupunta. Wala rin si Lichuan at Sihaw. Bibili na lang ako ng regalo para sa kanila. Sige, bukas na lang tayo sabay. Kuya Guchen, alam kong galit ka PASA akin. Dahil sa tinago kong anak, pero ngayon, ang importante ay, paano natin may papakita sa pamilya Fu, ang tunay na ugali ni Linsia. Kung hindi, baka siraan niya tayo sa kanila. At masisira ang pamilya Gu. Pareng may plano ka Meron. Bukas uwi ang mag-asawang Fu. At doon ko ibubunyag ang katotohanan kay Linsia para sa Haisheng. Wala na siyang matatakbuhan. Anong ibig mong sabihin? Si Linsia ay mapagpanggap at malandi. At nanliligaw pa sa 3 kong pinsan. Kapag nalaman ito, ng mag-asawang Fu, siguradong hindi nila papayagan. Ang ganitong babae. Tama. Basta hindi sang-ayon sina Boss Fu at ang kanyang asawa. Kahit gaano kalandi si Linsia, wala siyang magagawa. Sa Huanpeng Hotel ang salusalo, pwede kong ayusin. Sigish, paghandaan natin ang pagpupulong kay Boss Fu. Kailangan ng magandang regalo. Magugustuhan siguro ni nanay at tatay ang singsing na ito para sa mag-asawa. Pero, Hoy, CJ, Kuya, kung may trabaho ka, mauna ka na. Kaya ko naman mag-isa. tingnan mo muna, lalabas ako para sa trabaho. Ang ganda ng taste mo, maam. Ito ang pinakabago naming singsing. Pwede sa sarili o regalo. Ngayon, kahit sino na lang pwedeng pumasok sa jewelry store. Ilabas nyo ang pinakamahal na singsing nyo. Ano ang hinihintay mo, Jack? Takot ka bang hindi kami makakabayad? Nagtatrabaho ka bilang teller? Dapat may konting diskarte ka. Huwag mong paglingkuran ang mga pulubi. Sayang lang ang oras. Ito ang pinakamahal na modelo sa aming tindahan. Ito ay dinisenyo ng French craftsman na si Eiffel. Ito rin ang aming treasure sa tindahan. Ito ang kukunin ko. Ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng milyon. Isa siyang basurero lang. Kaya niya bang bilhin ito? Kahit na may sugar daddy ka. Laruan ka lang nila. Saan ka kumuha ng ganitong pera? Para bumili ng mamahaling alas? Ano nang pakialam mo kung kaya ko o hindi? At ikaw, isang anak sa labas, anong karapatan mo para husgahan ako? Nakalimutan mo na ba ang leksyon sa ospital? Ito ang kukunin ko, ipabalot mo. Sandali, ito lang ang modelo sa inyong tindahan na bagay. Sa asawa ni Boss Fu, kukunin ko rin ito. Paumanhin, ito ay unang kinuha ng babaeng ito. Lahat ng kanyang card. Baka wala pang 100K, kaya ba niyang bilhin? Sinong nagsabing hindi ko kaya? Linksya, huvakang. Magpanggap dito, baka ibalik mo lang pagkatapos. Nakakahiya talaga yan. Mas mabuti pa, bumalik ka na lang sa Gu family para paglingkuran ako. Baka bigyan kita ng ilang daan. Para bumili ng mumurahing bato, yan lang ang halaga mo. Huwag kang mag-alala, ay swipe ang card. Anong silbi ng card mo kung wala namang laman? Ipadala ito sa Gu family. Ay, swipe ang card ka o. Guchen, ako ang unang nakakita nito. Anong silbi ng unang kita mo kung wala kang pera? Anong bibilhin mo? Alam mo ba kung pa kanino ito? Matatakot ka kapag sinabi ko, para ito kay Boss Fu. At sa kanyang asawa? Linksya, natatako ka na ba? Kapag bumalik si Boss Fu, hindi mo na may tatago ang paglalapit mo sa kanyang mga anak. Hindi ka magugustuhan ni Boss Fu at ng kanyang asawa. Hindi ka nila maluloko. Ah, para pala sa mga magulang ko. Linchia, nawawala ka na ba sa sarili mo? Akala Montag talaga? Wala namang ibang tao dito. Huwag kang magpanggap. Family dinner ng Fu family mamaya, huwag kang. Mag-ingay tulad nito, wala silang. Anak na tinderang basurero. Nilalapit mo ang pinsan ko, ngayon naman. Nagpapanggap kang tunay nilang anak, kahit na ang Diyos. Hindi ka na maliligtas. Sabihin nyo ang gusto nyo, pakibalot na lang ito. Ito ang gusto ko. Walang dapat makialam. Ang singsing na ito ay napakamahal dahil pareho ninyong gusto ito. Mas mabuting patunayan muna ninyo ang inyong kakayahan. Siya ay isang nagtitinda lang sa kalye. Tiyak na wala siyang pera para bumili. Walang problema, magkano ba ito? 150 milyon. Ang mahal naman.
Kung sa tingin ninyo ay hindi katanggap-tanggap ang presyong ito, hindi na natin kailangan patunayan ang inyong kakayahan. Diretso na lang sa babaeng ito. Ang pagbili. Ako ay isang kilalang negosyante sa Haicheng. Ang halaga ng aking kumpanya ay daan-daang milyon. Paano ako hindi makakabili? Pakusapan muna natin. Mayroon ka bang 6 milyon sa iyong card? Kamakailan ay may problema sa cash flow ng kumpanya. May kaunting problema. Ang pera ko ngayon ay 7 milyon lang. Pahiram muna ako para sa emergency. Kapag nakipagtulungan na tayo sa pamilya Fu, ibabalik ko sa iyo. Iyak na walang pera sa kanyang card. Pagsamahin natin ang dalawang card. Paumanhin, kulang ang balanse. Narinig Montag PA, links siya, walang pera. Umalis ka na. Ginugu, ang iyong card ay kulang ang balance. Ano? Ang card KO? Sabi ko pagsamahin ang dalawang card. Ginugu, ang balanse ng dalawang card na ito ay hindi sapat. Ang isang card ay 70 milyon, ang isa pa ay wala pang 10,000. Ako, nagmamadali ako at mali ang dala kong card. Anong pinagtatawanan mo? Hindi ako naniniwalang may pera ka. Subukan natin ang kanyang card. Binabati kita, matagumpay ang pagbili ng babaeng ito. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Salamat. Tiyak na ninakaw niya ang pera ng kanyang pinsan. Kuya Chen. Kasalanan mo ito. Walang silbi ka. Wala kang naitulong. Dahil sa'yo, nahiya ako sa harap ni Lindsay. Nawalan ako ng mukha. Kuya Chan, tingnan mo. Sabi ko na ba't may ganoong kalaking pera ang babaeng iyon? Palibhasa ay ginagamit niya ang pera ng aking pinsan. Anong silbi ng pagsasabi nito ngayon? May kakayahan si Lindsay na magpagastos ng lalaki para sa kanya. Dapat noon pa ay hindi ko na siya iniligtas. Hayaan na lang sana. Hayaan na lang sana silang mga lalaki na patayin siya. Kuya Chen, ano ang sinasabi mo, Montag? Bahala. Ano ang gagawin natin ngayon? Humanap na lang tayo ng ibang regalo. Kung ngayon tayo maghahanap ng regalo, iyak na huli na, mas mabuti na. Dumiretso na lang tayo sa harap ng Happy Pavilion at hintayin ang boss ng pamilya Fu. Tulungan mo akong imbestigahan ang isang bagay. Guchen at Linxia. Paano kayo nagkatuluyan noon? Talagang hindi ka nagkakamali bilang pinakamayaman sa bansa. Kahit ang modelo ng sasakyan ay napakaganda. Ikaf pala? Lindsay, alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Diretso ka lang sa loop. Nakasulat dito, Happy Pavilion, hindi mo ba nababasa? Ikaf. Ang lugar na ito ay inakila na ng pamilya Fu. Maya-maya ay darating ang matanda at asawa ng pamilya Fu para sa family dinner. Payo ko sa iyo, umalis ka na, kung hindi, ang iyong mababang uri. Makakarumihan ang mata ni Boss Fu. Swak, ako rin ay narito para sa family dinner ng pamilya Fu. Kuya Chen, pakinggan mo, nagsasabi na naman ng kung ano ang babaeng ito. Baka sasabihin niya na siya ay isang mayamang heres. Kung alam na ninyo, wala na akong sasabihin pa. Huwag kang makunwari, Lindsay. Ito ay family dinner ng pamilya Fu. Family dinner, naiintindihan Montag? Kapag dumating ang tunay na mayamang heres, magkukunwari ka sa harap ng tunay na may-ari. Ano naman ang kinalaman mo doon? Kuya Chen, sa tingin ko gusto niyang mauna sa loob para magpakita ng maganda sa harap ng matatanda. Alam ko ang layunin mo, ngunit ngayon ay hindi ko talaga. Matutupad ang gusto mo, hanggat nandito ako. Ang pintuang ito, huwag mong asahan na makakapasok ka. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung makakapasok ba ako o hindi. Ang Happy Pavilion na ito, hoy Kuya Si. Nasa harap ako ng Happy Pavilion ng iyong tindahan. May mga taong ayaw akong papasukin. Ano? May humahang sa iyo? Papuntahin ko muna ang front desk manager para sunduin ka. Pupunta ako agad. Ang galing mo namang makunwari. Linxia, hindi mo ba iniisip na kahit sino? Magpanggap na tumawag ay maaring magpanggap bilang miyembro ng pamilya Fu. Tama na. Huwag mo nang patulan ang babaeng nagpapanggap. Sayang lang ang oras. Kung magkukunwari ka pa, tatawagin ko ang seguridad para palabasin ka. Sino ang may lakas ng loob na magulo sa aking Happy Pavilion? Kayong dalawa ang nagkakagulo dito. Dalhin sila. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Ikaw ba ang mayamang heres? Ako ang front desk manager ng Fang Pavilion Hotel. Dito po kayo. Hindi siya ang mayamang heres, siya ang nagkakagulo. Anong front desk manager ka? Mali ang pagkakilala mo. Mali ba? Huwag kayong magsinungaling. Si Kuya Fu, ang personal na tumawag sa akin at nag-utos, ang mayamang heres. Ngayong gabi ay nakasuot ng puting gown. Kung hindi siya ang narito. Ikaf PA? Imposible, siguradong nagkakamali ka. Siya ay isa lamang. Babaeng umakyat sa kama para umangat, paano siya magiging mayamang heres? Ah, naiintindihan ko na. Siguradong nauna siya. Nalaman ko mula sa pinsan ko. Nalaman kong ang mayamang dalaga ay nakasuot ng puti ngayon. Sinadya kong magsuot ng parehong kulay para makipagkaibigan sa kanila. Ang galing ng imahinasyon mo, manager. Sumasakit ang ulo ko sa dalawang ito.
Bitawan mo ako. Isa lang akong babaeng itinakwil mo. Matapos ako iwan, nakipagtalik ka sa iba-ibang lalaki. Nangahas kang manakit kay Kuya Chen. Alam mo ba kung sino siya? Nangahas kang saktan siya. Nangahas kang murahin ang anak ng Fu family. Kahit sino pa yan. Kahit hari pa ayan, papaluin ka o. Magaling. Anong klaseng manager ka? Itong babaeng malandi na ito, itinuturing mong anak ng Fu family. Kapag nagalit ang Fu family, Hindi sapat ang buhay mo para bayaran ito. Bakit mo nasabing hindi ito ang mayamang dalaga? Ano ang ebidensya mo? Dahil pinsan ako NG Fu Family. Ang anak nila ay pinsan ko. ako ang anak ni Lin Shanghai. Lin Shanghai? Boss Lin? Ito na ang ebidensya mo. Manager ka ng 5-star hotel. Wala kang paghusga. Naniniwala ka lang sa sinasabi niya? Huwag kang magmalaki. Habang nandito ako, Hindi mo magagaya ang pinsan ko. Lintia, alam ko ang plano mo. Sinasamantala mo ang family gathering ng Fu family. Gusto mo magpakita sa harap ni Boss Fu at ng asawa niya. Close na close ako sa kanila. Kailangan ko bang magpakita sa ganitong okasyon? Huwag mong isipin na dahil nakipagrelasyon ka sa mga anak ng Fu family, makakapasok ka na sa mayaman. Kahit mabait si Boss Fu at ang asawa niya. Hindi nila papayagang. Isang babaeng malandi ang makapasok sa pamilya nila. Paulit-ulit mong sinasabing hindi ako karapat-dapat. Ikaw. Anong karapatan mo para pumunta sa family gathering ng Fu family? si Kuya Guchen, kasama ka Ozia. Ako ang pinsan ng dugo ng Fu family. Sino sa Fu family ang kumikilala sa iyo bilang pinsan? Nandito ka para magpanggap na kamag-anak. Ikaf, Linxia ka talaga. Nangahas kang magsalita sa akin ng ganyan. Naniniwala ka bang ipapahuli kita ng guard? At itatapon ka sa kalsada? Tama na, yue. Nandito tayo para sa importante. Kapag dumating si Boss Fu at nakita tayong nag-aaway, anong itsura nito? Tungkol sa kanya, kapag dumating ang anak ng Fu family, siya na ang bahala sa kanya. Yun pala ang dahilan kung bakit kayo nandito para makita si Boss Fu. At ang pangalan ng anak. Ilang bisis mo nang ginaya si Miss Fu sa labas. Siyempre, paparusahan ka niya. Mukhang madidismaya ka. Hindi kayo makikita ni Miss Fu. Ano ibig mong sabihin? Dahil ayaw na ayaw ni Miss Fu sa mga tulad mong walang utang na loob. At plastic na tao. Lintia, gusto mo na bang mamatay? Assistant Wang, bakit ka nandito? Miss Lin, pinadala muna ako ni Fourth yung master para dalhin ang regalo. Bakit ka nandito? Hindi pa ba nag-umpisa ang family dinner? Dapat papasok na ako, pero... Nadistorbo ako ng 2 asong kalye kaya naantala. Hindi ka nagkakamali? Anong karapatan niyang sumama? Sa family dinner ng mga Fu. Ano BA sinasabi mo? Si Miss Lin ay kasali. Sa family dinner ng sarili niyang pamilya. Anong dahilan kailangan? Sarili niyang pamilya? Baka dinala na siya ni Fourth yung master. Para makilala kay Chairman Fu at Madam. Imposible. Paano maaprubahan ng tita at tito ko? Ang ganitong klaseng babae. Bakit imposible? Nagkakasundo kami ni Fourth Young Master Fu. At pumayag na rin ang mga magulang nila. Sumang-ayon din ang ibang mga Young Master. Tama si Miss Lin. Imposible. Isa ka lang. Basurang iniwan ka o. Walang pinag-aralan. Walang koneksyon. Paano ka masisiyahan? And I Chairman Fu at Madam? Tiyak na loko mo lang ang tita at tito ko. Kung malaman nila na nakikipagrelasyon ka sa matandang butler at nanlalandi pa sa mga pinsan kong lalaki, tingnan natin kung ano gagawin nila sa'yo. E di sabihin mo sa kanila. Tingnan natin. Kung sino paniniwalaan nila. Lintia, gawin nating negosyo ito. Anong negosyo? Hindi ko sasabihin kay Chairman Fu ang mga kalokohan mo. Mabait ka ba talaga? Zuempre hindi libre. Bilang kapalit, kailangan mong purihin ako sa harap ng mga rich young masters. Para makuha ko ang partnership ng mga Fu. Bro Chen, gusto mong makipag-partner sa mga Fu? Pwede kitang tulungan. Bakit ka makikipagnegosyo sa kanya? Sa ngayon, mukhang may kakayahan. Ang ex-wife kong ito, hindi lang nakakalandi sa mga yung master ng Fu, kundi nauto pa si Chairman Fu at Madam. Lintia, aminado ako na minalit kita. Eh ako naman, sobra kang pinahalagahan. Akala ko may potential ka, pero... Isa ka lang palang hopeless case. Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mo makipagtulungan sa akin? Ako kailangan makipagtulungan sa'yo. Ano ka na ang pamilya Fu? Bakit ako makipagtulungan sa isang walang kwentang tulad mo? Ang pagkilala ng pamilya Fu. Bakit pa ako makipagtulungan sa isang walang kwentang tulad mo? Ziege, Ano pang hinihintay mo, Tak? Palayasin mo siya agad. kung maabala ang negosyo ng pamilya Fu, kayo ba ang sasagot? Hala, nagagalit na pala. Linsia, huwag kang masyadong magyabang. Si Fourth Young Master, si Miss Lin ay hinarang sa pintuan ni Nagachen at Linyo. Ano ang gagawin natin? Hindi ako makakarating agad. Hindi ako makakarating agad. May idea AKO. Hanapin natin si Kuya Wang. Siguraduhin mong ligtas si Chia. Huwag kang mag-alala, sigurado ako. Kuya, si Bunso ay hinarang sa harap ng hotel ni Gachen Nagago. Hinarang sa harap ng hotel ni Gachen Nagago. Ano? Linsia, hindi ka magtatagumpay na matagal. Hindi sila maglakas loob, pero ako. Boss Fu, Ayos ka lang.
Boss Fu, itong lalaki ay nagpapanggap na pinsan mo. Nagpapanggap na pinsan mo. Sinasabi niya itong lalaki ay nagpapanggap na eldest daughter ng pamilya Fu at hindi dapat sumama sa family dinner. Nagpapanggap na eldest daughter ng pamilya Fu at hindi dapat sumama sa family dinner. Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko. Pinsan, ikaw at siya. Boss Fu, hindi Montag PA alam? Hindi lang siya may relasyon sa 3rd at 4th Young Master. Hindi na kanya ang matandang Boss Fu at ang asawa para kilalanin siya. Pumayag na silang pumasok siya. Litsad, Siming Judge, ano ang gagawin natin? Kung malaman ng matandang Fu ang tungkol sa atin, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala kung sasabihin ko sa mga magulang. May intindihan nila. Chia, may balita akong may humarang sa iyo sa harap ng hotel. Ayos ka lang? 3rd Young Master, 4th Young Master, ang putang ito. Naglakas loob siyang magtaksil sa inyo. Sinong puta ang sinasabi mo? Siya ang kapatid ko. Ang minamahal na anak ng pamilya Fu. Talaga bang kapatid niyo siya? Paano possible? Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Sa araw ay kapatid, sa gabi ay kapatid na tumatawag. Ah, isa PA palang puta. Sinong puta ang sinasabi mo? Siya ang sinasabi ko. Ulitin mo nga? Hindi ka marunong magsalita? Pinsan, nagyakapan na sila ni eldest cousin. Hindi ka ba nagagalit? Ano ang dapat kong ikagalit? Chia, kanina lang ay kasama ko ang mga magulang sa pagpili ng regalo. Nagtabi rin ako para sa iyo, para may pampakalma ka mamaya. Ay, May regalo rin ako para kay Elfia. Unan yung tingnan yung akin. Bakit naman? Kuya, hindi pwede mong apihin ang tao. Ang late niyong dumating ngayon, sumama na lang kayo sa akin. O kaya, Lunes, Miyerkules, Biyernes kay Kuya, Martes, Huwebes, Sabado sa akin. linggo kay Bonso. Lunes na yon, kasama ko si siya. Tama na, huwag na kayong mag-away. Ako na lang ang aalis. Baka may kakaibang hilig ang mga pinsan ko. Kaya pala pumayag si Boss Fu na tanggapin siya. Takot pala sila na malaman ang sikreto ng mga Fu. Na mahilig silang magbahagi ng babae. Ano na ang gagawin natin? Sobrang sikat ni Lincia. Gusto siya ng mga pinsan ko at pinayagan pa ng tito ko, ito. Tama na, wala nang saysay pumunta sa Fu. Umuwi muna tayo at pag-isipan. Anong pag-iisip pa? P-Stern Tang Ina. Ilang bises na akong inapi ng mga Fu. Kung hindi nila ako kilalang pinsan, papatulan ko rin sila hanggang mapahiya. Ilalantad ko ang sikreto ng pamilyang Fu, ang pinakamayaman. Ma, pa, bakit ang aga nyo? Sa likod kami ng hotel dumaan. Yung iba tumulong sa iyo, hindi na namin sinama si Mama. Upo ka. Baka makita ka ng anak sa labas ng tito mo. Magkakagulo na naman. Ganun pala. Ma, pa, hindi nyo nakita. Kanina sa labas, pinagbuhatan ako ng kamay ni kuya sa lalaking yun. Takot na takot, hindi makaimik. Bakit napunta sa suntukan? Hanggang ngayon, hindi alam ni Gotchen. Na mayaman pala ako, akala niya may kalokohan kami ni kuya. Pati na rin kay kuya. Siguro iniisip niya paano ako pag-initan. Anak, ang hirap ng pinagdaanan mo. Ang lakas ng loob ng ets mo na apihin ka. Gusto mong ipaghiganti kita? Hindi na, may plano na ako. Ano ba ayan? Dati, sinabi ni siya na kung sino makakuha ng lupa sa East Suburb, makakapartner sa few. Lumobo na ang lugi sa lupa sa East Suburb. Paano natin siguradong makikipag-partner siya sa atin? Sa negosyong palugi, Nasa maaasahan na ang lupang yan. Sa tamang panahon, ipaalam sa mga pangunahing media sa Haijin na ang lupa na ito ay maaaring tumaas ng ilampung beses ang halaga. Si Gotchen ay matagal nang gustong makisama sa ating pamilya. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi niya palalampasin ito. Tama, basta't sumali si Gotchen. Tiyak na malulugi siya ng husto. Kumusta na ang mga preparasyon? Medyo maingat pa rin si Gotchen. Bagamat interesado siya pagkatapos marinig ang balita, nagtanong-tanong din siya. Kung walang otoridad na eksperto na magpapatunay at dagdag pa, kulang ang kanyang pondo, mahirapan siyang kumilos. Paano naman yan? Ang hirap kong buuin ang grupo. Hindi naman siya pwedeng hindi sumabak, di ba? Hindi ba't labis na nagmamalasakit ang tiyo sa kanyang anak sa labas? Hayaan mo si Gotchen na humiram sa kanya. Kung wala siya, nandiyan naman ang tiyo, sakto. Gisingin natin silang dalawa. Tatay, ano ang masasabi mo? Magpatuloy kayo ng walang takot. Tungkol sa tiyo mo. sa loob ng maming taon, ginawa ko na ang lahat para sa kanya. Hindi ko papayagan na apihin ang aking anak. Tulungan ninyo si Chia ng buong lakas. Tatay, ikaw ang pinakamabuti at pinakamapag-unawang ama sa buong mundo. Ayon kay kuya, si Gotchen ay may malakas na sense ng risk. Kung pera lang ang meron ako,
Baka hindi sapat para makuha niya ang lupang ito. Ano ba yan? Kailangan lang na si second kuya ang kumilos. Second kuya, ano ang ibig mong sabihin? Nasa apro pe Asia. DIBA? Ako ang pinakamalapit kay second kuya, kaya hindi mo alam. Malapit nang umuwi si second kuya. Medyo naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Ay naku, tumigil na kayo sa pagbibigay ng mga palaisipan. Hindi ako tulad ninyong dalawa. Na parang isang tao ang utak. Fourth kuya, ano ba yan? Nagbibiro lang ako. Bakit ka nagagalit? Nanay, tingnan mo taken ka. Tama na, kayo na ang matatanda, pero parang mga bata pa rin. Jiwa, sabihin mo nga, ano ang magagawa ni Lichuan? Simple lang. Hindi pa sumasali si Gotchen. Dahil sa dalawang dahilan. Una, walang pera. Pangalawa, walang otoridad na eksperto na mag-a-assess sa lupa. Ang una ay maaaring solusyonan ni Linyu, ang otoridad na eksperto. Ay naku, sabihin mo na. Si Lichuan ay isang kilalang diplomat sa buong mundo. Maging ang Housing Bureau o ang Planning Bureau ay magbibigay ng respeto sa kanya. Pero ang lupang ito ay walang halaga. Kung hihilingin sa mga opisyal na magsinungaling sa publiko. Na mataas ang halaga ng lupa, hindi ito makatotohanan. Ang mga opisyal na ito ay mahalaga ang kanilang reputasyon. Tama. Ang mga opisyal na ito ay ayaw gawin ang mga bagay na ito. Kung may away, masama ang epekto. Paano ito naging kasinungalingan? Kailangan lang ni kuya na dalhin ang tao. Walang kailangang sabihin, umupo lang. Umupo. Ang ibig sabihin ni siya, kailangan nating mag-create ng hype, halimbawa. Mag-set up ng auction pagdating ng panahon. Ipadala si Lichuan kasama ang ilang otoridad sa pagpaplano ng lupa, hindi na kailangang magsalita. Pumunta lang sa lugar natural na. Marami ang mag-iisip na mahalaga ang lupa na ito. Ang galing. Kung pupunta lang para tumingin, walang problema. Tiya, kailan mo balag gawin? Itatakda natin sa isang buwan mula ngayon. Bigyan din natin si Gotchen ng oras para maghanda. Kuya, ang biest mo naman, bakit si Bunso lang ang inaalagaan mo? Bakit hindi mo ako balatan? Babae si siya, hindi dapat gumawa ng mga ganyang trabaho. Artista ako. Ang kamay ko ay pangalawang mukha ko. Bakit hindi mo ako alalahanin? Kainin mo na lang ang mga walang balat. Mas mahal pa ni Kuya si Elfia. Kaysa sa sarili niya, alam mo naman yan. Ano ba ang pinaglalaban mo? Si Siming, sa inyong magkakapatid. Ang pinakamaingat at matino. Hindi lang alam kung kaninong babae. Siya mapupunta sa hinaharap. Tatay, huwag mo naman sabihin yan. Masyado kang maga. Anong maga? Sa edad mo ngayon, ilang taon na kaming kasal ng tatay mo? Tama ang sinabi ng nanay mo, kung wala kang makita. May anak ang isa kong kaklase. Kakagraduate lang ng masters. Maganda at mabuti ang ugali, magkita kayo minsan. Hala, Chia, anong nangyari? Wala, nahulog lang. Anong nahulog? Tingin ka o. Natatakot ka na kapag may girlfriend si Kuya. Hindi ka na niya babalatan ng hipon. Kuya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, hindi totoo yan. Basta gusto ni siya. Babalatan ko siya ng hipon habang buhay. Siming, sobra mo naman siyang palambingin. Wala nang hangganan. Tama, kung wala ka talaga, puntahan mo na. Hindi naman kailangan ni kuya ng blind date. Bakit hindi? Kung hindi natin siya asikasuhin, matanda na siya at single pa rin, hindi mo ba siya naawa? Na walang kasama sa buhay. Hindi ko sinasabing ganun ang ibig kong sabihin. Napakagaling ni kuya. Tiyak na makakahanap ng angkop. Tama. Baka may gusto na ang kuya, hindi ba? Paano mo alam, Kuya? Bakit ako hindi? Tutu, kamusta naman ang babae? Dalhin mo dito pa makilala. Kung sakaling bagay, ikasal na kayo. Uun ka. Ma, pa, wala pa sa plano. Hindi pa ako nagkakalabas ng loob. Eddie Bill is an MO. Huwag kang mag-alala kapag may tamang pagkakataon. Ipapahayag ko ang nararamdaman ko. Baka alam na rin niya. Ang nararamdaman ko. Alam mong hindi mo kaya ang alak, bakit ka uminom ng ganyan karami? Masaya kasi ako dahil umuwi si na mama at papa. Umalis ka nang hindi man lang lumingon. Baka hindi niya ako gusto. Nagkakamali ba ako? Lalaking salbahe. Kung hindi mo ako gusto. Bakit ang bait mo sa akin? Manyak! Sino ang tinatawag mong manyak? Wala akong sinabi. Mali ang narinig mo. Inumin mo muna ang honey water, baka sumakit ulo mo bukas. Lumabas ka para lang ako bigyan ng honey water. Para maging manyak ba? Narinig mo lahat. Yung manyak, ako ba yun?
Hindi naman. Napakabait mong kuya. Paano ka magiging manyak? Nga pala, sabi ni kuya may gusto ka raw. Hindi mo pa ba alam kung sino ang gusto ko? Hindi mo naman sinabi sa akin, paano ko malalaman? Ngayon ko sasabihin sa'yo. Siya ay, Kuya, may problema. May kumakalat na tsismis. Ang bilis mong nagbihis. Hindi ito ang importante. Sino ba ang may gawa nito? Mga walang hiya. Kapag nahuli ko siya, babalatan ko siya ng buhay. Pinagsismisan kaming tatlo na may shared girlfriend. At pinost pa ang litrato ni Bonso sa internet. Ang lakas ng loob niya. Pero bakit kaming tatlo lang? Bakit wala si second brother? Baka natatakot sila sa trabaho ni second brother. Malamang sina Gatchen at Linyoy ang may gawa. Tama. Sila ang ganyan. Paulit-ulit kanilang inaasar. Palagi silang talo sa iyo. Sila talaga yan. Hoy. Nalaman ko na. Sige, alam ko na. Kuya, ano na? Sino ang may gawa? Si Linyu yan, walang kinalaman si Gotchen. Paano naman pwedeng walang kinalaman si Gotchen? Siyang siya yan ngayon, siguradong gustong-gusto niyang magkagulo ako. Laging nangangarap si Gotchen na makipag-ugnayan sa pamilya natin. Kahit may hawak siyang anumang baho, malamang hindi niya ipapakalat yon. Tama, si Linyoy lang yon. Akala niya dahil tito niya, walang gagawin ang pamilya nating fu sa kanya. Akala niya silang sila. Sino mang manghamak kay siya, dapat parusahan. Kuya, paano mo siya pakikialaman? Nakadepende siya sa tito niya. Paano kung mawala ng trabaho ang tito niya dahil sa kanya? Paano kung mawala ng trabaho ang tito niya dahil sa kanya? Ano kaya ang mangyayari? Nga, wala namang ibang pinagkakakitaan ang tito sa mga nakaraang taon. Tayo ang nagpapaaral at nagpapakain sa kanya. Siguradong pagagalitan niya si Linyo. Ang galing ng plano mo, kuya. Isang bala, 2 ibon. Ha ha ha. Anong nangyari at ang saya-saya mo? Wala, may nakakatawa lang akong nabasa sa internet. Anong sinabi mo? Bakit, tatay? Sino ang nagalit sa'yo? Ikaf, ikaw lang ang laging gumagawa ng gulo. Tay, Anong ginawa mo sa internet? Hindi mo alam? Wala naman akong ginawa. Sabi ng mga pinsan mo, nagkakalat ka ng sismis laban sa kanila online. Sabi mo raw gusto nila ng sabay-sabay na babae. bakit ako nila sinisizi? Hindi ko yon ginawa. Huwag kang magdadahilan. Tay, ako ang anak mo. Bakit sila ang pinaniniwalaan mo? Bakit hindi ako? Pwede kang mandaya sa labas, pero huwag sa akin. Hinahap-harap mo pa ako. Nagpakita na ng ebidensya ang mga fu. Ang dumi-dumi ng ginawa mo, nahuli ka pa. Bukas, sasama ka sa akin para humingi ng tawad sa mga fu. Ang dumi-dumi ng ginawa mo, nahuli ka pa. Bukas, sasama ka sa akin para humingi ng tawad sa mga fu. Shen, tulungan Montag ako. Pipilitin ako ni tatay na humingi ng tawad sa mga fu. Siguradong huhiyain nila ako. Sabi ko sa'yo, dapat tinag-isipan muna natin ng maayos. Pinos mo sa internet. Paano kung hanapin ako ng mga fu? Paano kung hanapin ako ng mga fu? Pero galit na galit kasi ako. Paulit-ulit ka nilang inaapi. Gusto ko lang ipagtanggol ka. Pa sa akin, o pa sa sarili mo? Alam mo sa sarili mo ang totoo. Siempre para SIO, Shen. Para sa akin? Alam mo namang gustong-gusto kong makipagtulungan sa mga fu. Kung talagang para sa akin, bakit mo pa kailangang maghanap ng gulo sa pamilya fu? Hindi ganun. Chen J, maniwala ka sa akin. Magsorry ka lang, sundin mo na ang sinasabi ko. Kailangan mong linawin sa pamilya, fu na wala akong kinalaman dito. Chen G. Buntis na ako sa iyo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ipapal aklak Montag. Ano ang sinasabi Montag? Anak natin ito. Paano ko malalaman kung akin talaga? Anong klaseng salita yan? Ikaw lang ang nakasama ko. Noon, tinanggap kita dahil pinsan ka ng pamilya fu. Kaya kitang pinatulan. Pero ngayon, isang hamak na anak sa labas, wala kang kinalaman sa pamilya fu. At puro kalokohan ang ginagawa mo, pabigat ka pa. Gotchen, hayop ka. Bibigyan kita ng 2 araw, ipapalaglag mo ang bata. Mas masarap talaga ang almusal na luto ni nanay. Gusto Montag? Araw-araw kitang lulutuan. Hindi pwede, baka mapagod ka. Hindi ba nandyan si Tita Wang? Nasaan siya? Naglizi Tita Wang. Tulungan kita mag-ayos. Iwan mo diyan. Huwag mong galawin. Hayaan mo ang mga kuya mo. Bilis, ayusin na natin. Paano ako makakapagpahinga ng mag-isa? Itatapon ko na lang ang basura. Laki na talaga ng ating tiya. Marunong nang umintindi sa pamilya. Oon ga. Babala ko sa iyo, pagpasok mo, magpakabait ka. Siege.
nakalimutan ko. Pasok ka muna. Kukunin ko lang ang cellphone sa kotse. Siege. Hindi ba't si Lindsay na nakisama sa pamilya Fu? Akala ko magiging mayamang asawa ka, pero hindi pala. Yaya ka pala. Hindi ba't hunyo pa lang? Bakit may langaw na nangangagat? Ikaw, isa ka lang babaeng pampalipas oras. Magmontag ako? Maghintay ka, makikita mo ang gagawin ko. Tingnan natin kung paano mo ako papahiyain. Ang tatay ko ay si Lin Shanghai. Si Boss Fu ay bayaw ng tatay ko. Kahit gaano kanila kamahal, wala silang magagawa. Kapag kinainisan mo ako, tiyak nagaganti ang tiyuhin ko. Hindi ba nagkalat ka ng chismis sa internet tungkol sa mga anak ng pamilya Fu? At buong tapang mong sinabi, napaparusahan ako ni Boss Fu. Anong tsismis? Totoo yun, sasabihin ko sa iyo. Alam ng tatay ko na ako'y inapi. Ngayon ay espesyal akong pumunta sa bahay ng Fu para hanapin ka ng problema. Natatakot ako ng sobra. Kung may utak ka, lumuhod ka na ngayon din. Magmano ka at humingi ng tawad, baka sakaling pag-isipan ko, para hindi ka guluhin ng tatay ko. Huwag naman. Gusto kong makita kung paano niya ako papagandahin. Bakit hindi ka pa pumasok? Tatay, inapi ako. Sino ang may lakas ng loob na apihin ka? Yung bagong katulong? Hindi katulong, yung babaeng na lalaki sa 3 pinsan ko. Pinagmamalaki niya ang pagmamahal ng mga pinsan ko. Kanina sa harap ng bahay, ininsulto niya ako. Hindi mo sinabi sa kanya ang identidad ko, di ba? Sinabi ko, pero hindi niya pinansin. Hindi makatarungan. Huwag kang mag-alala, babae lang naman yan. Mamaya, humingi ka muna ng tawad. Una ang respeto, bago ang away. Ako. Shanghai, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Kuya, pangatlong kuya, pasensya na. Hindi ko dapat pinagkalat ang tsismis tungkol sa inyo online. Ano ba ang nangyari? Ete, totoong ang family matter ito. Hindi ako dapat makialam. Pero dahil nailabas na ito sa internet, kailangan mong aksyonan. Mga pamangkin, huwag ninyong ikahiya ang pamilya Fu. 3 lalaki, 1 babae. Hindi tama yan. Ito, ngayon ka pa naging makatwiran? May hidden agenda ka pala. Mabuti nalaman mo, hindi siya nandito para humingi ng tawad, kundi para magreklamo. Ano ba talaga ang nangyari? Sa reaksyon nila, parang hindi sila sang-ayon kay Linsha. Napapasukin sa bahay. Mabuti na lang. Ano PABA? Tita Montag? Hindi mo pabalam. Ang panganay, pangatlo, at pang-4 na pinsan mo. Sabay-sabay na nahulog sa isang babae. Hindi lang sila ang nilandi niya. Pati ang matandang butler ninyo, may relasyon din sa kanya. At hindi lang yan. Dahil sa pagmamahal ng mga pinsan ko, ilang bises na siyang nagpakilala bilang ete mo. Para manloko sa labas. Ziming, tutu ba ito? Tutu ba talaga? Nanay, hindi siya ganoon. Sigurado ako, tita. Kanina, hinarang ako ng babae niyan sa harap ng bahay. Nandito pa siya ngayon sa bahay ng Fu. Palabasin mo siya para makaharap ko siya. Para malaman ninyo ang tutu. Dito sa bahay ng Fu. Linchia, ngayong nandito ang tatay ko. Kahit gaano kanila kamahal, palalayasin ka rin sa bahay ng Fu. Harapin mo siya. Karapat dapat ka ba? Ikaf. Si Ming, ang tapang mo talaga. Kuya, ang galing mo. Kaya nga siya ang panganay. Nanay, dahil sa pagmamahal sa kapatid, ilang taon nang pinapalampas ang mga kalokohan ni Tito. Pero si Kuya, hindi siya nagpapatalo. Shanghai, palaging maingat si Siming. May hindi ba pagkakaunawaan dito? Tingnan mo ang itsura niya. Mukha bang may pagkakaunawaan? Pa sa isang dayuhan, sinasaktan ang sariling pinsan. Sa tingin ko, hindi niya talaga. Iginagalang ako bilang tiyuhin. Sabi ko nga, hindi dapat. Ninyo inampon ang taong ito. Isang hindi mapagkakatiwalaan. Tiyuhin, ano ba ang sinasabi mo? Mali ba ako? Siya ay isang ulila. Nabuhay ng mangya sa pamilya Fu. Iyon ay swerte na lang niya. At kayo PA, Pinamana pa sa kanya ang Fu Corporation. Shanghai, sobra na ang sinasabi mo. Siming, bayaw, masyado kang mabait. Ngayon pa lang, walang respeto sa matatanda. Paano pa sa hinaharap? At yung babeng yon. Paulit-ulit na hinahamak ang aming yuyu. Siguro natutunan niya yon sa kanya. Sa tingin ko, hindi siya dapat ang maging tagapagmana ng Fu. Ang tagapagmana ng Fu ay dapat siya lang. Kanina nagtatapon ng basura, ngayon naghahain ng plato. Akala ko maganda ang buhay mo sa Fu, dahil sa pabor ng mga pinsan mo. Pero hindi pala. Hindi ka pala masaya sa Fu? Ano ba ang sinasabi mo? Tita, siya yung babaeng sinasabi ko kanina. Hindi lang niya inakit ang 3 pinsan ko, pati na rin ang mga delivery boy at matandang butler ninyo. Lahat ay nahulog sa kanya. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi mo siya dapat insultuhin. Tatay, hindi naman ako nagkakamali. At siya ay isang babaeng walang hiya. Bakit pati ikaw, ipinagtatanggol mo siya?
Yung babaeng sinasabi mo kanina, siya pala yun. Oh, Cheetah. Huwag kang magpadala sa itsura niyang mukhang inosente. Pero, sa likod, hindi mo alam kung ilang lalaki na ang nakatulog sa kanya. Kanina mo sinasabing mag-uusap tayo. Sige, magsalita ka. Ayusin natin ang lahat. Sige, Lencia, yan ang sinabi mo. Bibigyan kita ng gusto mo. Tumigil ka, Tanga. Siya ay iyong... Hayaan mo siyang magsalita, tita. Dati si Yang. Isang pangit na nagtitinda sa kalye, nagpaopera lang para maging. Ganito ang itsura niya ngayon. Pero yung amoy ng kahirapan, hindi pa rin nawawala. Dapat mong Kausapin ang mga pinsan ko, huwag na nilang patuloy na lokohin siya. kanina, pinapaluhod kita sa akin. Ayaw mo. Ngayon, Hindi na lang pagluhod ang kapalit mo. Sa tingin ko, ikaw ang dapat lumuhod. Sinaktan Montag ako. Tita, tingnan mo siya. Ngayong nandito ang mga pinsan ko. naglakas loob siyang manakit sa harap ng lahat. Kung magpapatuloy ito, baka hindi ka na rin niya respetuhin. Es atingen ko. Ikaw ang hindi nagpapakita ng respeto sa akin. Tanga, tingnan mo ng mabuti, pinsan mo siya. Ikaw ang pinsan ko. Hindi ako karapat-dapat. Ako lang ang panganay na anak ng pamilya Fu. Siya ang tunay kong kapatid. Ibig sabihin, siya ang heres ng pamilya Fu. Gochen, binigyan na kita ng pagkakataon. Mga tauhan, Lencia, ito ay birthday party ng pinsan ko. Naglakas ka pa ng loob na saktan si Chenje, at naghasi ka pa ng gulo sa harap ng maraming tao. Kahit dumating Piazzi fourth master ngayon. Hindi kanya maliligtas. Ito ay regalo sa akin ng kuya ko. Kinukuha ko lang, hindi nagnanakaw. Kaya pala, totoo lahat ng sinabi mo dati. Imposible. Kung totoong ikaw ang heres ng pamilya Fu, bakit kayo naghiwalay ni Gotchen? Siya na lalaking sobrang ambisyoso at mapagpanggap. Paano niya pababayaan ang pagkakataong makisalamuha sa mayayaman? Dahil noong kami pa, hindi ko sinabi sa kanya ang tunay kong pagkatao. Buti na lang at itinago ko, kaya nakita ko ang tunay niyang ugali. Kung hindi ko malalaman ang katotohanan. Igil na ang kakulitan. Humingi ka na ng tawad sa pinsan mo. Pinsan, Patavat. Ate, nakita mo naman, isang malaking pagkakamali lang ito. Wala namang nasaktan sa mga bata. Kalimutan na natin ito. Paano natin ito makakalimutan? Hindi lang sinira ni Linyoy ang pamilya ng kapatid ko. Ilang bisis pa niyang dinala ang gago para bastusin siya. Hindi sapat ang isang simpleng patawad para tapusin ito. Patang balang modo. May kapatan ka bang sumingi sa usapan ng mga nakatatanda? Wala ka bang respeto sa magulang mo? Ate, si Chiaoyu ay naloko lang ng lalaking iyon. Biktima rin siya. Bayaw, bigyan mo naman ng pagkakataon. Magkadugo naman tayo. Kahit basagin ang buto, magkadugtong pa rin ang litis. Ito naman. Hindi mo naman pwedeng ipapatay si Chiaoyu. Si Chia ang pinaka-naagrabyado sa lahat ng ito. Siya ang dapat magdesisyon. Kung humihingi ng tawad, dapat may kasamang sinseridad. Ganito na lang, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin. Pag-isipan ko kung patatawarin kita. Ikaf. Si Yuyuy ay anak ko. Ginaganyan mo siya. Paabang dinuduraan mo ang dignidad ko. Tito, ang weird ng sinasabi mo. Hindi ba't ikaw ang nag-utos sa kanyang? Humingi ng tawad sa akin. Ginagawa ko lang ang ginawa niya. Ito ba ang pagigiit o sadyang pakitang tao lang ang paghingi niya ng tawad? Para lang masabing nagawa na? Si Yuyu, nagkamali lang siya ng ilang salita sa internet. Isang malaking pagkakamali lang at wala namang. Nasaktan sa iyo ng pisikal. Ang tindi ng pagdidiin mo, hindi ba't pagigiit din yan? Tito, baka nagkakamali ka. Hindi lang siya basta nagkamali sa internet. Ang pagkalat ng chismis ay napakadali. Kung may utak ka, lumuhod ka na ngayon din. Magmano ka at humingi ng tawad, baka sakaling pag-isipan ko. Na huwag na lang pakialaman ng tatay ko. Ano bia yan? Sinira mo ang pagsasama ng anak ko. Dito sa pamilya namin, gusto mong lumuhod sa'yo ang anak ko? Huwag kang manggarap. Hindi po, Tita. Hindi ka upo alam na pinsan ka palazia. Dahil ba ordinaryong tao lang ako, pwede mo na akong apihin. At sinabi ko na rin sa'yo ang totoo dati. Hindi isang beses, pero ayaw mong maniwala. Zalba, Sinadya mong magkayakap kay Gochen. At ipinagyabang mo pa sa harap ko, tinawag mo akong puta, malandi at babaeng nagpapagamit. Sinasabing materialista, suwapang at kadiri. Akala mo ba hindi ka magkakabayad? Pinsan. Pinsan, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Sabi ko na nga ba, kung magsusorry, dapat sincere.
Anak sa labas, hindi talaga dapat pinapansin. Oo nga, tama ka diyan, ate. Pag-uwi ka o. Sasawayin ko talaga siya. Alam na niyang nagkamali siya. Nagsorry na rin kay Chia. Pamilya naman tayo. Kaya patawarin mo na siya. Hindi ako ang magdedesisyon niyan. Kay siya, yan. Hindi ko siya kailanman patatawarin. Nagsorry na nga, lumuhod na, ayaw mo pa ring patawarin? Wala ka bang respeto sa tito mo? Tigil mo na yan, Tito. Huwag mo akong guilt-tripping. Kaya naging ganito si Linyu. Dahil sa sobrang pag-spoil mo. Kasalanan din ng ina niya. Ano? Ganyan ka na lang magsalita sa akin? Kaya pala iniwan ka ng asawa mo. Sa ugali mong yan, sinong lalaki ang makakagusto? Tito, sa halip na ako, anak mo ang dapat mong disiplinahin. Baka maging kabit din tulad ng ina niya. 8. Nakikita mo ba to? Walang respeto sa matatanda. Shanghai, tanda-tanda Montag na. Nakikipagtalo ka pa sa mga bata. At totoo naman sinasabi nila. Dapat talagang disiplinahin mo yang anak sa labas mo. Ate, higit ka kanyan? At saka, sa mga nakaraang taon, kahit anong kalokohan mo, Hindi kita pinakialaman. Pero yung posisyon mo sa food court, Titanggalin ka o muna. maghanap ka muna ng trabaho. sa labas para matuto ka. Mabuti naman. Sa wakas, nagawa ni nanay. Napagsabihan niyang batang tito natin. Hindi niya nakikita. Kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Chia sa kanila. Mahal rin ni nanay si Elfia. Ate, ano ang ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ba? Bago pumanaw si nanay at tatay, ipinangako mo sa kanila na alagaan mo ako ng mabuti. Ipinangako ko sa kanila, pero hindi habang buhay. Ate, dahil lang ba sa nangyari ngayon? Papaalisin mo ako sa Fu Corporation. Ako ang kapatid Montag. Dahil nga kapatid kita kaya hindi kita. Pwedeng pagbigyan habang buhay, hayaan kang gumawa ng kalokohan. Pero ate, matanda na ako. Wala akong alam na trabaho. Kung palalayasin mo ako, ano ang magagawa ko? Iyon ay problema mo na. Ong Fu Corporation. Ilang taon ka naming pinakain, oras na para. Magtrabaho ka ng mag-isa. Ete, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Kuya, pakiusap, kausapin mo si ate. Pamilya tayo. Ang gusto ng asawa ko, gusto ko rin. Siming, samahan mo siya palabas. Ika, Tio. Lumabas ka na. Ano ka, Bea? Hindi kita kailangan kausapin. Tio, baka nakalimutan mo si Kuya Ang. Nagpapatakbo ng corporation na yun. Kung wala siyang karapatan, sino pa ang may karapatan sa mundo? Yo, kung mahina ang pandinig mo, pwedeng libre kitang turukan para gumaling. Tatay. Ano? Sinasabi mo na ang tunay na target ni Gotchen noon. Ay si Ate Fu? Siege, alam ka ona. Bakit ka bumalik? Linsia, kung sasabihin ko sa iyo, ang isang sikreto tungkol kay Gotchen, pwedeng palayain mo na ang tatay ko at payagang bumalik sa Fu Corporation. Bakit mo naman akalain na interesado ako? Sa sikreto ni Gotchen, Paano kung ang sikretong ito ay tungkol sa iyo? hindi ako interesado. Balita ko noong bumalik ka sa bansa, 3 taon na ang nakalipas. Muntikan ka nang maghasa sa paliparan. Si Gotchen ang nagligtas sa iyo. Sa mga salbaheng iyon, Mula noon. Sobrang nagpapasalamat ka sa kanya hanggang sa masiraan ka ng mukha para lang iligtas siya. hindi mo ba naisip na isa siyang duwag at mapagpanggap? Bakit siya biglang naging bayani? Kung ibabalik mo ang posisyon ng tatay ko, Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa mga koneksyon ng Pamilya Few, madaling malaman ang katotohanan. Isa lang ito sa mga bagay na dapat mong malaman. Hindi sapat para tulungan kita. ano ba talaga ang kailangan kong gawin para may balik ang posisyon ng tatay ko? Simple lang, kailangan mo lang gawin ang isang bagay para sa akin. Anong ginagawa mo dito? Kuya Chen, may importante akong bagay na kailangan kong pag-usapan sa iyo. Sabihin mo, pero kung tungkol sa pagpapalaglag, huwag na lang. Walang pag-usapan. Alam kong mali ako noong nakaraan, hindi ko dapat ginawa yon. Nakalat ako ng sismis laban sa Pamilya Fu sa internet. Anong silbi ng pagsasabi mo nito ngayon? Humingi ka na ba ng tawad sa Pamilya Fu? Sinabi mo ba sa kanila na ikaw ang may gawa noon at wala akong kinalaman? Wala talagang kinalaman sa akin. Oo, sinabi ka o. Tinanggap nila ang aking paghingi ng tawad dahil sa respeto nila sa tatay ko at pinatawad na nila ako.
Bakit ka pa naparito? May narinig akong balita sa pamilya Fu. Ito ay magandang oportunidad. Siguradong makakabangon ka muli. Sabihin mo nga. Narinig ko sa pamilya Fu na may lupa sila sa East Suburb na ipapasubasta at importante sa kanila ang lupang iyon. Sinabi na nila na kahit sino ang makakuha ng lupang iyon sa subasta ay makikipagtulungan sila. Alam ko na ang balitang iyon. Hindi ka ba zazali sa subasta? Ang lupang iyon ay nagsisimula sa 1 bilyon at ang gugru ay kulang sa pondo. Madali lang solusyonan ang pera. May pera ka? Wala akong ganoong kalaki, pero may bangko naman. Walang halaga ang lupang iyon, pero may mga taong sasali dahil sa Fu Group. Ang presyo nito ay hindi bababa sa 5 bilyon. Sa kasalukuyang estado ng Group, walang bangko ang magpapautang ng ganoong kalaking halaga. Madali lang solusyonan ito. May alam akong isang underground bank sa Haicheng. Kung may ari-arian ka, makakakuha ka ng dobleng halaga kaysa sa normal na bangko. Ipagkakaloob ko ang lahat ng aking mga ari-arian. Basta makipagtulungan lang sa Fu Group, walang problema. Pero walang halaga ang lupang iyon. Bakit naman? Ang Fu Group ay makikipagtulungan sa sinumang makakuha nito. Kuya Chen, hindi mo alam, pero ang lupang ito ay tataas ang halaga sa hinaharap at sa subasta. May isang importanteng tao na darating kapag nakita mo siya. Maintindihan mo kung bakit tataas ang halaga nito. Yuyuy, ang dami kong ginawang masama sa iyo. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Kuya Chen, ako ang may kasalanan noon. Muntik pa akong makagawa ng malaking problema, kaya normal lang ang ginawa mo sa akin. Hindi kita mazizizi. Yeah. Ang bait Montag talaga. Sabi ni Lincia, tanga at nakakadiri ka. Toma no siya. Yue, nasan yung importante mong ta? Kakagaling lang ni Fu Ershao mula sa ibang bansa. Kasama niya yung boss ng land planning bureau. Kahit siya, pinuntahan pa tong lupang to. Sino kaya ang makukuha nito? Ibig sabihin, tong lupa. Talagang tataas ang halaga nito sa hinaharap. Anday taon gayon. Oo nga. May balita na magbabago ang pulisya sa lupa. Tataas ang halaga. Tataas ng ilang beses. Ang laki ng tinaas. Boss John, Partner sa negosyo, bakit ngayon? Gusto mo rin bang agawin tong lupa? partner tayo, pero dito ako para kay Miss Fu. Sinabi ng pamilya Fu kung sino ang makakuha ng lupa. Hindi lang makakapartner sa pamilya Fu. Pwede pang pakasalan ang anak nila. Pwede pang pakasalan ang anak ng Fu, Lin Yue, ang galing Montag. Sinabi mo lang sa akin yung partnership. Sigurado takot ka na baka. Ivan Kaozia. Chen, ano yun? Bakit ganun tingin mo sa akin? Wala. Buti na lang sinabi mo sa akin na bilhin tong lupa. Kung hindi, sayang itong magandang oportunidad. Sisihin ko ang sarili ko habang buhay. Narinig mong pwede mong pakasalan ang anak ng Fu, isang pagkakataon na makapasok sa mayaman. Kung mamis mo, talagang magsisisi ka. Chen, ano ba yung sinasabi mo? Dapat ko, tong gawin. Kasi, noong nakaraan, muntik na akong makasira sa'yo, ngayon. Ito na lang ang pambawi ko sa'yo. Yuyuy, ikaw talaga ang pinaka. Maunawaing babae sa mundo. Ang ipapabid ngayon ay isang agricultural land sa East Suburb. Starting bid ay 1 bilyon, kada tawad ay 10 milyon. Ngayon, Simula na ang bidding. 1 bilyon at 10 milyon. Boss Zeng, Talagang makikipag-agawan ka sa akin? Kailangan kong makuha tong lupa. Pwede akong magpatalo sa iba. Pero dito, hindi pwede. 2 bilyon. 3 bilyon. 4 na bilyon. 5 bilyon. yeah, yung underground bank na sinasabi mo. Magkano pa ang pwedeng ipautang? Kung may iba ka pang pwedeng ipanagot, siguro, pwede pa itong maglabas ng pera. Lahat ng ari-arian ko, pati sa nanay at kapatid ko. Ipanagot lahat. Pwede yan, kung ganun, sa tingin ko lahat ng tao dito. Wala kang kalaban-laban. 700 milyon. Hindi ba't ito si Gachen, ang bagong salta? Hindi ba't naubusan na ng pondo ang kanyang kumpanya? Paano siya nakakagastos ng ganito kalaki? Bata? Seryoso ka ba makikipag-agawan sa amin? Boss Jeng, pasensya na, pero ang lupang ito, gusto ka rin. Dahil ito ay public action, syempre ang may pinakamataas na bid ang mananalo, lahat. Ay pwedeng sumali sa bidding. Tinutulungan ka ng second brother, Kuya Chen. Dapat mong ipakita ang iyong kakayahan. Huwag kang mag-alala, ang lupang ito ay sigurado kong mapapasakin. Binabati kita, Emargu, sa pagkamit ng lupa sa halagang 1 bilyon.
Gotchen, sana pag nalaman mo ang katotohanan, ay masaya ka pa rin. Second brother, ano na ang nangyari? Ipinanagla ni Gotchen ang lahat ng kanyang ari-arian sa underground bank at umutang pa na malaki. Sa huli, nakuha niya ang lupa sa halagang 1 bilyon. Ang lupang iyon ay isang malaking problema, kahit pa 1 bilyon. Walang gustong kumuha ngayon, hindi man lang nag-market analysis. Hindi ko alam kung paano siya naging outstanding youth ng Haicheng. Wala siyang kakayahan bago niya nakilala si Chia. Siya ay isang pulubing walang-wala. Ang kanyang tagumpay ay dahil lahat kay Chia. Hindi na ako makapaghintay. Na makita ang ekspresyon ni Gotchen. Kanina nang dumating ako, sumusunod siya. Malamang darating na siya. Pasok! Linxia, bakit ka nandito? Boss Gu, ano ang iyong pakay? Second yung master, narito ako para humingi ng kamay. Ng eldest daughter ng Fu family, humihingi ng kamay. Gumastos ako ng 1 bilyon para makuha ang lupa sa East Subur. Hindi ba sinabi ng Fu family, ang makakuha ng lupa ay makakapag-asawa? Ang eldest daughter ng Fu family? May ganon ba? Boss Gu, baka may misunderstanding. Isang pirasong lupa lang, paano ito magiging kondisyon para pakasalan? Ang kapatid ka o? Higit pa rito. Walang sinuman sa aming pamilya ang nagsabi nito. Ito. Hindi ito totu. Mukhang si Boss Gu ay gustong maging manugang na baliw, kayang-kaya niyang magsinungaling. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Boss Gu, narinig ko na mayroon ka na. Isang kasal, tama? Ito ang babaeng. Nasa tabi ninyo. Kung gayon, Boss Gu, sabihin mo nga sa amin. Bakit mo napakasama ang tingin sa dating asawa mo? Ngayon, ipapakita ko sa pamilya Fu ang tunay mong pagkatao. Bagaman hindi dapat ipagsabi ang kahihiyan ng pamilya, ngunit kung gusto ninyong malaman, madam, Sasabihin ko na ang totoo. si Linxia, hindi lamang siya galing sa mahirap na pamilya, kundi mapagpaimbabaw pa. Tamad at palaasa, at higit pa rito, nagkukunwari siyang. Siya ang panganay na anak ng pamilya Fu at nagpapanggap sa iba. Hindi ko na kayang tiisin ang ganitong uri ng babae, kaya ako naghiwalay sa kanya. Paano mo nasabi, Boss Gu, na hindi siya ang panganay na anak ng pamilya Fu? Hindi ba halata? 3 taon kaming mag-asawa, at namuhay lang kami sa pamamalengke. Kung tunay siyang panganay na anak ng pamilya Fu, Bakit siya gagawa ng mga ganoong bagay? At higit sa lahat, nagpakababa siya, natulog sa maraming mayayaman. pati na ang 3 anak na lalaki ng pamilya Fu ay nabulag niya. Ngayong narito siya, baka. Gusto niyang akitin ang pangalawang anak. Boss Gu, sa dami ng sinabi mo, mukhang hindi mo pa nakikita ang aking anak. Hindi ko pa nakikita ang panganay na anak ng pamilya Fu, ngunit, madam, ayong napakaganda at mangal, sigurado ako. Ang inyong anak ay namana ang inyong magagandang katangian. Ang aking anak ay talagang magaling, ngunit Noong una ay hindi maganda ang kanyang paningin. Nakakita siya ng isang mapagkunwari at nakakasuklam na tao. Madam, ano ang ibig ninyong sabihin? Gutchen, hindi mo man lang alam ang itsuan ng aking anak. Gusto mo na siyang pakasalan. Mukhang hindi ka naman seryoso. Mas mabuti pang kunin mo na lang ang lupang iyon. At takasalan ang ibang babae. Boss Fu, kahit hindi ninyo ibigay sa akin ang inyong anak, Ang iba ninyong pangako, maaari ninyong tuparin? anong pangako? Hindi ba sinabi ng pamilya Fu na ang sinumang makakuha ng lupa ay makikipagtulungan sa pamilya Fu? Ito, mari ninyong tuparin? Zinabi ka o ba iyon? Hindi. Baka sinabi ng panganay na anak, wala ring ganoong sinabi ang kuya. Pangalawang anak, hindi ninyo ako pwedeng pagtaksilan. Gumastos ako ng 10 bilyon para makuha ang lupa. Pagtaksilan, mas bagay sa iyo ang salitang iyan. Hindi tulad mo, pagkatapos mong yumaman, itinakwil mo ang sarili mong asawa. Naiintindihan ko na, kayo pala ay tumutulong kay Linxia. Pati ikaw ay nabulag niya. Tama ka diyan. Ano ba ang ginawa ng babaeng ito sa inyo? Para ipagtanggol siya, kahit na marumi ang kanyang. Hindi mo ba kayang kalimutan ang iyong nakakahiyang nakaraan? Mukhang hindi. Hindi mo pa rin maintindihan? Talagang wala ka ng pag-asa. Ang pamilya Fu ay hindi makikipagtulungan sa isang tulad mong hangal. Ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo, Tak. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ay si Linxia, ang nagisang anak ko, ang perlas ng pamilya Fu. Hindi ito posible. Kung siya ang anak ng pamilya Fu, Bakit siya nagtitinda ng 3 taon? Dahil noon, bulag ako. At nagustuhan ko ang isang walang kwentang tulad mo. Hindi ka marunong magnegosyo. Ako pa ang nagbibigay ng paggastos. Kung hindi ako nagtago ng identidad, paano ko malalaman ang iyong pagkukunwari at kasuklam-suklam na ugali? Hindi totu. Nagkakaisa kayo para lokohin ako. Alam ka una, natatakot kayo na ilalabas ko ang sikreto ng mga anak ng pamilya Fu. na mahilig sa babae, kaya Nakakaisa kayo para lokohin ako. Tama ba? Hindi mo matanggap ang iyong pagkabigo. O ayaw mong makita na ako ay nasa mataas na posisyon. Sinabi ko na noon, kaya kitang itaas sa tuktok.
Kaya kitang ibagsak sa kailaliman. Ang sorpresang ito. Natutuwa ka ba? Siya, kasalanan ni Linyu. Siya ang unang nanukso sa akin. Pinaghiwalay niya tayo. Siya, ang 3 taon nating pagsasama. Paano kita matitiis? Talagang nakakadiri ka. Siya, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Please? Umalis ka. Elfia, kung galit ka, suntukin mo ako para gumaan ang loob mo. Siya, nagkamali ako. Gotchen, talagang marunong kang magpakitang gilas. Noong akala mo walang koneksyon ang pamilya ko, inapi mo ako. Sinaktan mo ako, binura mo ako. Ngayon, nagpapakita ka ng pagkakamali at pagsisisi. Nakakadiri ka. Siya, talagang nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon mo lang nalaman? Huli na. Pinapalabas na ng Few Corporation ang anunsyo mula ngayon. Ang Few Group ay hindi na makikipagtulungan sa pamilya Gu. Sino mang makikipagtulungan? Sa Gu Corporation, kalaban ng Few. Linsia, pwede mong kamuhian ako. Pero huwag mong galawin ang Gu Corporation. Ito ay aking pinaghirapan. Anong karapatan mo? Pinaghirapan mo, kung hindi dahil sa akin. Sa puhunan at mga proyektong ibinigay ko. Akala mo ba ang mga pumupunta sa kumpanya mo ay dahil sa iyo, Gotchen? Kahit ganito, ang Gu family sa Haicheng, isa sa mga nangunguna. Maaming kumpanya ang nag-agawan para makipagtulungan sa Gu family. Ginagawa mo ito. Magdudulot lang ito ng hirap sa mga negosyante sa Haicheng. At magdudulot din ito ng pag-iwas sa Fu family. Sobra kang nagmamalaki sa Gu family, napakaraming kumpanya sa Haicheng. Ang nag-aagawan para makipagtulungan sa Gu family. Nakakatawa ka talaga. Second Young Master, Vice President, Pakios Apigilan Ninyo Zia. Hindi pwedeng hayaan si Chia na magpatuloy sa kanyang kalokohan. Ang ibig sabihin ni Chia, iyon din ang ibig naming sabihin. Tama, guards, itapon ninyo itong tao. Gago kayong gwats, kaganyan ninyo ako? Maniniwala ba kayong pwedeng mawalan kayo ng trabaho? Unahin ninyo. Ang sarili ninyong trabaho, bago kayo magsalita. Aray. Shengi, bakit hindi KPA umalis? Bakit nandito KPA? Siyempre hindi ako alis. Paano ko makikita ang itsura mo? Tulad ng isang asong palaboy. Alam mo na matagal na si Lintia ang anak na babae ng Fu family. Tama ba? Mas maaga lang ng kaunti kaysa sa iyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto mong maghiganti sa akin. Tama ba? Tama. Hindi ko bibigyan ng kasiyahan ang mga pangarap mo. At ang Fu family, huwag kayong umasa. Huwag mong kalimutan, may lupa pa ako. Kapag nakabawi ako sa lupa na ito, iyon na ang katapusan ninyo. Hindi mo pa alam, ang Fu family ay nagtayo ng isang patibong para sa iyo. Naghanda ng isang walang kwentang lupa. Ngayon ang lupa na ito ay walang halaga na. Impossible, nagsisinungaling ka. Alam kong ayaw mong maniwala, pero ang mga tao sa ilalim ng bangko ay malapit nang hanapin ka para singilin, malapit ka nang maging isang walang halaga, puno ng utang, asong palaboy. Kayong lahat, bakit ninyo ako ginaganito? Ito ang kapalit ng pag-offend mo sa isang babae. Sa wakas, nabawi na rin ang galit ni Chia. Alam kong ang nanay ang pinakamabait. Ang nanay lang ang mabait, kami hindi? Mabait din ang tatay at mga kuya. Nasaan ang mga kuya? Ang third brother ay may operasyon pa. Ang fourth brother ay naghahanda pa sa kanyang concert. Tungkol naman sa eldest brother. Nasaan siya? Ang eldest brother mo ay nagpaplano ng pakikipag-date. Anong klaseng ugali meron siya? Ang ugali niya ay matatag at tahimik. Maganda iyan, gusto ko ang mga tahimik. Paano naman sa pag-anak? Pinag-uusapan na ang kakayahang mag-anak, nagmamadali ba sila? Nagpa-check up na ako dati, normal naman ang lahat ng indicators. Kuya, bakit siya sobrang cooperative? May gusto ba talaga siya? Sa babaeng ito na pinag-aasawa? Gaano katagal bago mabuntis? Kung magsasama kayo sa loob ng 1 linggo, siguro pwede na. Fusiming, after mong manligaw sa akin. Nag-date ka pa sa ibang babae, ano tingin mo sa akin? Sandali lang, pupunta muna ako sa CR. Hanggat hindi mo ako nililinaw, huwag kang mag-date. Nakakatakot ka, Zino KPA? Hoy ganda, ikaw ba yung kausap ng lalaki sa tabi ng bintana? Nag-date kayo, pero...
Asawa ko siya dahil hindi ako makapag-anak. Palagi niya akong sinasaktan. Ang dami ng technology ngayon, patingin ka sa doktor. Nagpatingin na ako, sabi ng doktor hindi ako ang may problema. Siya ang may problema, pero ayaw niyang maniwala. Kaya naghanap siya ng iba, mga kabit. Pero wala pa rin, sis. Kung ako ang nakakita ng ganyang lalaki, sayang ang buhay ko. Ah, hindi naman ako masyadong bothered. Basta mabait siya sa mga hayop, okay lang. Hindi ka bothered. Sinasaktan din niya ang mga hayop. Yung pusa namin dati dahil nag-away kami. Pinatay niya ng bugbog. Ha? Ganyan pala siyang tao. Bakit hayop lang ang iniisip ng babae na to? Mas malaki ang epekto kung masama siya sa tao. Sis, wag mong sasabihin na ako ang nagsabi sa'yo. Baka saktan niya na naman ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin. Xenon galing. Pinag-date mo ako ng patago. Nasaan na siya? Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi, bigla ka na lang sumulpot sa likod ko. Nagulat ako. Eh baka may ginawa kang masama. Ano ba? Wala naman. Wala kang ginawa. Binuhusan ako ng tubig ng babae. Ewan ko, baka hindi ka lang appealing. Nag-uusap kami tungkol sa pagpaparami ng aso. Tapos bigla siyang umalis nang dumating ka, ikaw ang may kasalanan. Hindi ba't ikaw ang may ginawang masama? Hindi, naghahanap kayo ng aso para sa aso nyo. Eh ano ba? Sabi mo maghanap ka ng boyfriend para sa aso mo. Kaya pala nagalit yung babae na sabihin ko sinasaktan niya ang hayop. Kaya pala nagalit yung babae nang sabihin kong sinasaktan niya ang hayop. Kaya nagalit yung babae nang sabihin kong sinasaktan niya ang hayop. At alam ko na noong pumasok ka pa lang. Sumunod ka pa sa kanya sa sire. Paano mo nalaman? Nakatayo ako sa likod mo eh. Next time na susundan mo ang isang tao, tingnan mo muna kung may salamin sa paligid mo. May salamin ba sa paligid mo? Hindi, ang dami kong suot para hindi ako makilala. Paano mo ako nakilala? Ang iyong pangangatawan at mukha ay malalim nang nakaukit sa aking puso. Kahit anong itsura mo, makikilala kita. Makikilala kita sa isang sulyap lang. Siya, ayaw ko nang maging kuya mo. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong maging boyfriend mo. Huwag mong sabihin dito. Saan ko sasabihin? Coastal Park. Ang lalaki mo talaga walang bulaklak o regalo. Paano yan magiging confession? Sino ka? Bakit mo ako kinidnap? Ako ang panganay na anak ng pamilya Fu. Kung matapang kang kidnapin ako, hindi ka patatawarin ng pamilya Fu. Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Gotchen, ikaw pala. Ha ha ha. Gotchen, pupuntahan ako ng kuya ko. Kung kidnapin mo ako ngayon, hindi ka patatawarin ng kuya ko. Tingnan mo ang itsura ko ngayon. Ano ang pagkakaiba sa patay? Mukhang mahirap ang buhay mo nitong mga nakaraang araw. At lahat yan ay dahil sa iyo. Kasalanan mo yan lahat. Ngayon na ganito na ang sitwasyon. Mataas pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka magiging ganyan. Makakatapang ka PABA? Hahaha, natatako ka ng gayon. Ano? Gotchen, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Gusto kong maranasan mo ang lahat ng dinanas ko. Alam mo ba kung paano ako nabuhay nitong mga nakaraang araw? Ang mga naghahabol ng utang. Halos mabutas na ang pinto ng bahay namin. Hinahanap ako ng mga tao mula sa underground bank. Paakunin ang mga kamay at paako bilang bayad sa utang. Kasalanan mo yan. Bakit ka bumili ng lupa na wala kang pera? Tama ka, wala akong pera. Pero lahat ng ito ay bitag mo. Kung sinabi mo lang sa akin ang tunay mong pagkatao, ako na sana ang manugang ng pinakamayaman sa Haicheng. Ang manugang ng pinakamayaman, isang bagay na madali mong makukuha noon. Pero nagloko ka. Hindi ba gusto mo si Linyu? Ano, ngayon wala na ako.
Kahit si Yuyu ay ayaw na sa iyo. Yun lang. Ay isang anak sa labas na walang boses. Huwag kang makunwaring malapit ka sa pamilya Fu. Kung hindi niya ako nilinlang na bilhin ang lupa na yon. Hindi sana ako nakaganiton gayon. Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong tapusin ka. Ipapadala ko siya sa ibaba para makasama ka. Gusto mo akong patayin? Ang kamatayan, madali lang iyon. Ngayon, ako'y lubog na parang isang aso. Aw, takot na baka mahuli ng mga naghahabol ng utang. Nagtatago saan-saan. Sa gabi na lang ako naghahanap ng makakain sa basurahan. Mas masahol pa sa kamatayan ang buhay ko. At lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kaya, Gusto kong manasan mo rin ang pagbagsak mula sa alapaap hanggang sa hukay. Nakikita mo ba ang cellphone na yon? Nagre-record na ito ngayon. Pagkatapos kong tapusin ka, hahanap ako ng grupo ng mga pulubi para tuluyan ka. Ang anak ng pinakamayamang tao sa bansa, sa isang abandonadong pabrika, ginahasa ng mga pulubi. Anong laking eskandalo iyon? Hahaha. Pero hindi pa iyon ang pinakamasama pagdating ng panahon. Malalaman mo kung gaano kakilabot ang mundo ng AIE. Hahaha. Hinahamon mo siya. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. kuya, huwag mo na siyang bugbugin, baka mamatay na siya. Naglakas loob siyang saktan ka, karapat-dapat siyang mamatay. Surrender na lang natin siya sa pulis. Huwag mong dumisan ng iyong sarili dahil sa ganyang klaseng tao. Mamatay ka na. Ingat! Kuya, Fusiming. Isang araw na, bakit hindi ka pa gumigising? Inaantay ko na magtapat ka ng nararamdaman mo sa akin. Kung gigising ka ngayon, sasabihin ko na sa mga magulang natin. Napakakasalan kita. Kung hindi ka pagigising, mag-aasawa na ako ng iba. Ano ang sinabi mo kanina? Gising ka na. Totoo pa ba ang sinabi mo kanina? Anong sinabi? Wala akong sinabi kanina. May nakarinig ba? Narinig nila lahat. Sila. Narinig namin lahat.